Kabanata 146. Pagkikita ni Ozure. Maaari bang maging peke ang Mr. Warhol na ito? Baka binayaran ni Justin ang isang artista para magpanggap na gobernador. Sa mismong sandaling iyon, iisang kaisipan ang sumagi sa isipan ng lahat. Kung tutusin, walang makakaunawa kung bakit gustong lumuhad si Kingston, ang gobernador ng Jason, bilang paggalang kay Justin. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag dito para makita ako? Tanong ni Justin habang binibigyan niya ng masamang tingin si Kingston. Hindi, ayoko. Umiling si Kingston. Siya ba ang kalihim ng opisina ng gobernador? Tanong ni Justin habang casual na nakaturo kay Henry. Oo, siya ay. Nang tumalikod si Kingston at sumulyap kay Henry, pinalamig nito ang gulugad ni Henry na naging sanhi ng pagpawis sa kanya. Nakakatakot na titig. Bilang personal na sekretarya ni Kingston, madaling mabasa ni Henry ang hitsura sa mga mata ni Kingston. Alam niyang ibibigay lang sa kanya ni Kingston ang ganoong tingin sa tuwing galit ito sa kanya. Na-offend ka ba niya? Maingat na sinisiyasat ni Kingston habang nakatingin sa direksyon ni Justin. Hindi naman. Sinabi ni Justin sa isang walang malasakit na tono, ang ginawa lang niya ay inabuso ang kanyang autoridad bilang Secretary General para pakilusan ang Divine Dragon Guards. Isa pa, inutusan pa niya ang mga ito. Patayin mo ako on the spot. Ano? Nang marinig niya ang mga akusasyon ni Justin laban kay Henry, bumagsak ang ekspresyon ni Kingston. Ang sekretarya ng opisina ng gobernador ay nagtalaga ng mga banal na Dragon Guard sa kanyang sariling kagustuhan at inutusan pa silang patayin si Justin. Tinusubukan ba niyang magsagawa ng rebelyon? Kingston, mukhang nauuna na ang opisina ng gobernador. Nang walang utos ni Zachary, pinakilos nito ang Divine Dragon Guard sa sarili nitong pagsang-ayon at inutusan pa silang patayin ako. Balak mo bang palitan ang King of War Division at kunin ang Jazza? Malamig na tinitigan ni Justin si Kingston. Pagkalipas ng ilang araw, plano mo rin bang kunin ang tirahan ni Ozure? Bagamat hindi malakas ang pagsasalita ni Justin, sapat na iyon para itama ang takot kay Kingston hanggang sa nanghina ang kanyang mga tuhod. Kahit na siya ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Jazza, isa pa rin siyang hamak na gobernador sa pananaw ni Justin. Ang isang salita mula kay Justin ay sapat na para makulong siya. Pasensya na, Ozure. Kasalanan ko ta. Handa akong tanggapin ang anumang parusang ibibigay mo. Sa harap ni Justin, hindi nang ahas si Kingston na magprotesta o ipagtanggol ang sarili. Kung tutusin, ang isang pagkakamali ay walang alinlangan na isang pagkakamali, kahit na ang kanyang sekretarya ang gumawa nito. Hindi siya nang ahas na sumagot sa anumang paraan dahil ang kanyang sekretarya ay kumakatawan sa kanya at sa opisina ng gobernador. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang pananagutan para sa pagkakamali, kahit na hindi niya ito personal na ginawa. Karapat-dapat kang parusahan. Napangisi si Justin. Bilang gobernador ng Jazza, hindi mo man lang mahawakan ang iyong sekretarya. Paano mo pamamahalaan ang buong estado ng Jazza? Para sa akin, hindi ka nakarapat-dapat na maging gobernador. Oo, sir. Inaamin ko ang pagkakamali ko. Katulad ng isang bata na alam na may nagawa siyang mali, hindi man lang naglakas loob na huminga si Kingston habang nakaluhod sa harap ni Justin. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, walang maniniwala na ang taong nakaluhod sa harap ni Justin ay si Kingston, ang makapangyarihang gobernador ng Jazona. Ayokong makinig sa kalokohan mo. Bibigyan kita ng 1 minuto. Ingatan mo ang kaguluhang ito, kung hindi, ako na ang bahala sa iyo. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras, binigyan siya ni Justin ng 1 minuto. Oo. Kautos ni Justin, hindi nang ahas si Kingston na mag-aksaya ng 1 pang segundo. Sabay bangon, nilingan niya si Henry. Ginoo. Chandler. Tanggal ka na sa trabaho. Simula ngayon, hindi ka na secretary ng governor's office. Hindi binigyan ng pagkakataon si Henry na tumugon, ikinaway ni Kingston ang kanyang kamay at sinabing, mga lalaki, dakpin ninyo siya at ibalik siya para tanungin. Gayun din, ayusin ang pagsisiyasat sa kanyang mga aktibidad nitong mga nakaraang taon upang makita kung siya ay sangkot sa anumang bagay na labag sa batas. Agad-agad, Mr. Warhol. Walang pag-aalinlangan, humakbang pasulong ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaking kasama ni Kingston upang pigilan si Henry. Nang matanto niya kung ano ang malapit nang mangyari, lumuhad si Henry at nagmakaawa kay Kingston, Mr.
Warhol, pasensya na. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring maawa ka sa akin. Isinasaalang-alang na nagtrabaho ako para sa iyo sa loob ng maraming taon, sigurado ako na ang aking mga pagsisikap ay tiyak na nagkakahalaga ng isang bagay. Kaya bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong sisihin dito. Sa halip, dapat mong sisihin ang iyong sarili sa pagkakasala sa isang tao na hindi dapat mayroon ka. Si Kingston ay hindi naawa kay Henry dahil wala siyang ilusyon kung paano siya hinirang na gobernador ng Jazza. Kung wala ang pag-aproba ni Justin, walang paraan na maaari siyang payagan sa posisyon na iyon. Dalhin mo siya. Iminuwestre ni Kingston ang kanyang kamay. Kahit nakakaawa si Henry ay umiiyak, walang pumapansin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na labanan ang Kingston. Kung tungkol sa iilan sa kanila, alisin mo rin sila. Nakataas ang kamay, itinuro ni Kingston ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na sumama kay Henry. Walang paraan na pinapaalis niya ang mga ito. Opo, Ginoo. Nang marinig ang utos ni Kingston, ang mayabang na si Henry ay bumagsak sa lupa na may mapupulang ekspresyon. Hindi siya nang ahas na lumaban, nagbitiw siya sa kanyang sarili upang kunin ang mga nasasakupan ni Kingston. Ikaw ay dapat na ang Divine Dragon Guards. You can go back now as I will tie up the loose ends here, bili ni Kingston habang nakatingin sa kapitan sa unang pagkakataon. Opo, Ginoo. Dahil haharapin ni Kingston ang resulta at si Henry, na humiling ng kanilang tulong, ay inalis na, ang Divine Dragon Guards ay wala ng anumang negosyo doon. Gayunpaman, hindi agad umalis ang kapitan kasama ang kanyang mga tauhan. Sa halip, bigla siyang tumayo sa atensyon ng may katumpakan ng militar bago lumuhad sa kanyang mga tuhod na may putok sa harap ni Justin. Si Captain Liam Galahad ng Divine Dragon Guard Special Forces Team 2, nag-uulat para sa tungkulin sa Ozere. Pag-uulat para sa tungkulin sa Ozere. Nang matapos si Liam, pakiramdam ng lahat ng naruroon ay parang nalilito ang kanilang isipan. Paano ito posible? Paano ba talaga magiging Ozere si Justin? Iisa lang ang Ozere sa Chania, ang namuno sa 4 na Ozere Guards upang talunin ang lahat ng kanyang mga kaaway at pinag-isa ang bansa. Si Justin si Ozere. Paano kaya iyon? Walang sino man ang makapaniwala, at hindi rin sila handang gawin iyon. Nang sila ay nalugmok pa rin sa pagkabigla, lahat ng iba pang Divine Dragon Guards ay sumama sa kanilang kapitan sa kanyang mga tuhod ng walang pag-aalinlangan. 2 koponan ng espesyal na puwersa ng Divine Dragon Guards, nagre-report para sa tungkulin, Sir. Di paano ito posible? Ang lahat ng naruroon ay napuno ng hindi makapaniwala sa nangyari sa kanilang harapan. Labis na nabigla si Hunter na para siyang tinamaan ng kidlat. Nakanganga, nakatitig siya sa mga nangyayari, hindi niya matanggap ang anuman dito. Paano ito posible? Paano siya magiging Ozere? Kabanata 147. Sino pa ang makakaligtas sa iyo? Tayo. Tumakaway ang kanyang kamay, masayang sinulyapan ni Justin ang Divine Dragon Guards. Handa akong maparusahan ng naaayon sa pagkakasala sa iyo, sir. Nakaluhod sa sahig, si Liam ay hindi nang ahas na bumangon. Sa pag-alala sa sinabi niya kanina, hindi niya mahanap ang lakas para tumuwid sa kanyang kinatatayuan. Kinwestiyon niya ang karapatan ni Justin na utusan ang mga banal na Dragon Guard. Hindi ka nakagawa ng pagkakasala dahil hindi mo alam ang aking pagkakakilanlan. Hindi ito pinanghahawakan ni Justin laban sa kanila. Nakahinga ng maluwag ang Divine Dragon Guard sa kanyang mga sinabi. Kung tutuusin, sapat na ang ugali nila kanina para ma-execute sila on the spot. Hindi sila makapaniwala na tinutok talaga nila ang kanilang mga baril kay Ozere na walang pinagkaiba sa panliligaw sa kamatayan mismo. Sir, ano ang dapat nating gawin sa mga lalaking ito? Sa sandaling iyon, itinuro ni Kingston sina Hunter, Tovian, at Preston. Halatang kinilala niya si Preston bilang pinuno ng isa sa 4 na kilalang pamilya ni Jazza. Mula ngayon, hindi ko na gustong makita ang pamilya York sa Jazza. Naiintindihan mo ba? Binigyan ni Justin si Kingston ng nakakaalam na tingin. Nang marinig ni Hunter ang kanyang mga salita, naramdaman ni Hunter na nagdilim ang kanyang paningin nang maramdaman niyang umikot ang kanyang ulo. Ang mga negosyo ng pamilya York na naitayo sa loob ng mga dekada ay mawawala sa isang salita lang mula kay Justin. Naiintindihan. Ibinaba ang kanyang ulo, sumagot si Kingston, pagkatapos ng gabing ito, hindi naiiral ang pamilyang York sa Jazza. Ma'am Ham.
Tumango si Justin bago bumaling kay Tovian. Ang lalaking ito, ako na mismo ang haharap sa kanya. Hindi mo na kailangang makialam. Opo, Ginoo. Sa susunod na sandali, umatras si Kingston at ang Divine Dragon Guards para buksan ang landas para kay Justin. Sa loob ng malaking pribadong silid, walang nang ahas na gumawa ng ingay. Imposible. Paano ka magiging Azure? Habang pinapanood si Justin na papalapit, naupo si Tovian at nakatitig sa kawalan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang harapan. Ilang taon lang ang nakalipas, isa kang bangkarote na B***star na may napakaraming utang. Paano ka naging Azure sa nakalipas na 4 na taon? Hindi pwede ito. Dahil nasa paksa na tayo, kailangan kong magpasalamat para dito. Bilang tugon sa mga salita ni Tovian, sinulyapan siya ni Justin ng walang pakialam. Kung hindi ka nagpadala ng mga assassin upang patayin ako sa kalagitnaan ng gabi, hindi ako natitised sa kwartel ng militar nang hindi sinasadya, lalo pat magdala ng kapayapaan sa bansa at maging Azure. Hindi pwede. Hindi ito maaaring maging totoo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, matigas si Tovian sa kanyang pagtanggi na maniwala na si Justin ang maalamat na Azure. Para sa kanya, si Azure ay parang Diyos. Pagkatapos ng lahat, pinag-isa niya ang bansa at natalo ang lahat ng mga kaaway nito sa loob ng ilang maikling taon. Walang paraan na maiugnay niya si Azure kay Justin, na madali niyang niloko at pinaglaruan ang tanga noon. Mahalaga pa ba kung ako si Azure o hindi? Nang makita niyang nagbubulungan si Tovian sa sarili, malamig na tinitigan siya ni Justin. E paano kung peke ako? Sino sa tingin mo ang maglalakas loob na lumapit sa iyo ngayon? Sa tingin mo, may makakikaya ba talaga? Sa simula, ipinahayag ni Justin na walang sino man sa Jazza ang makakapigil sa kanya kung gusto niyang patayin si Tovian. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Tovian. At iyon ang simula ng buong kaguluhan. Sa wakas, oras na para matapos ito. Justin, pasensya na. Pinagsisisihan ko talaga ang mga ginawa ko ngayon. Walang ilang sandali, lumuhad si Tovian sa harapan ni Justin. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon, okay? Sorry talaga. Sa kabila ng mga luhang umaagos sa mukha ni Tovian, hindi man lang nakaramdam ng awa si Justin sa kanya. Noon, ang pakikiramay niya kay Tovian ang naging dahilan ng pagkakasaksak niya sa likod. Kapag nawala ang tiwala, wala nang paraan na maibabalik pa ito ng sinuman. Huli na. Ipinilig ni Justin ang kanyang ulo habang iniaagaw ang kanyang itim na pistola sa kanyang daliri. Nang may sasabihin pa sana si Tovian, marahang hinailan ni Justin ang gatilyo. Sa isang malakas na putok, ang gintong bala ay tumago sa bungo ni Tovian. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Tovian na ipagtanggol ang sarili dahil bumagsak ang kanyang katawan sa lupa kasabay ng malakas na kalabog. Dilat ang kanyang mga mata na para bang kilabot ang huling naramdaman bago binawian ng buhay. Ang bibig naman nito ay nakanganga pa sa kalagitnaan, nagpapahiwatig na may sasabihin pa siya. Sa kasamaang palad, ang pagkakataon na gawin ito ay kinuha mula sa kanya. Ibinaba ang baril, lumingon si Justin kay Kingston at nagutos, kumuha ka ng maglilinis dito. Nang matanggap ang kanyang mga tagubilin, inilipat ni Kingston ang kanyang atensyon sa mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki sa likuran niya. Ang iilan sa inyo, linisin ninyo ang lugar na ito. Gayun din, ipaalam sa Empyrean Palace na ang lugar na ito ay isasara para sa gabi, at hindi sila pinapayagang magpatuloy sa operasyon. Oo, Mr. Warhol. Mabilis na umalis ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki para gawin ang utos ni Kingston. Sir, ano ang dapat nating gawin sa iilang lalaking ito? Matapos mapatay si Tovian, si Hunter, Preston, ang sexing sekretarya, at si Mike ay nabubuhay pa. Hanggang sa malaman nila kung ano ang mga plano ni Justin para sa kanila, hindi sila nang ahas na gumalaw kahit isang kalamnan. Bitawan mo sila. Itinawin ni Justin ang kanyang kamay, ayaw na niyang sayangin pa ang kanyang oras sa kanila. At saka, imbestigahan silang lahat. Kung may anumang mga problema, ipadala sila sa bilangguan bago sila magdulot ng anumang pinsala sa Jazza. Opo, Ginoo. Tumango si Kingston bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, naramdaman ng iilan sa kanila na nanlalambot ang kanilang mga tuhod nang marinig nila ang mga salita ni Justin. Napuno sila ng pagnanasang sampilan ang kanilang mga sarili dahil sa pagkabalisa ni Justin.
Kung tutuusin, ang mga kasuklam-suklam na tulad nila ay malamang na may aparador na puno ng mga kalansay. Kapag naimbestigahan na sila, magkakaroon ng sapat na ebidensya para maikulong sila sa buong buhay nila. Sir, naayos na po lahat. Bakit hindi tayo pumunta sa opisina ng gobernador para mag-chat? Tawakas ay nakakuha ng lakas ng loob si Kingstone na sabihin iyon nang makita niyang ang lahat ay halos balot na. Salamat na lang. Umiling si Justin. Gabi na, kaya kailangan kong umuwi at makasama ang asawa ko. Buong araw siyang nasa labas, at ang langit ay nagdilim na. Kung hindi siya uuwi kaagad, naisip niyang malamang na magagalit na naman si Diana. Kasal ka na. Nanlaki ang mga mata ni Kingstone sa gulat. Kahit na kontrolado niya ang buong estado ng Jackson, halos walang alam si Kingston tungkol kay Justin. Walang paraan na magkakaroon siya ng lakas ng loob na imbestigahan ang background ni Justin. Ma'am Ham. Pagtango-tango, binaling ni Justin ang atensyon kay Liam. Dapat mo ring isave ito dahil wala akong oras upang bisitahin ang Divine Dragon Guards. Bumalik ka at paalalahanan si Zachary na sa susunod na may mangyaring masama sa kanila, itatapon ko siya sa Northern Crimson Prison sa loob ng 1 buwan. Opo, Ginoo. Nakatingin si Liam na may mataimtim na tingin sa mukha. Tama na ngayon, kaya pupunta na ako. Nang malaman ni Justin na dumidilim na, ayaw na niyang magtagal pa. Gayunpaman, sa sandaling aalis na siya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kumusta Sinta? Agad na lumipat ang tono ni Justin mula sa isang may intensyong pumatay sa isang puno ng banayad na init. Kabanata 148. Ang mahiwagang tawag. Justin, nasaan ka? Haggard ang tunog ni Diana sa telepono, para siyang pagod na pagod. Nasa Jazza ako, nakangiting sagot ni Justin. Ano ba, darling? Miss mo na ba ako? Jazz Ona. Anong ginagawa mo dyan? Nagulat si Diana kung bakit mag-isang pumunta si Justin sa Jazza. Nakilala ko ang isang matandang kaibigan na ilang taon ko nang hindi nakikita. Kaya naman, buong araw kaming naghahabol. Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at tumingin kay Tovian na nakahandusay sa lupa. Ang dalawa ay talagang hindi nagkita sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, sa halip na makipag-chat, pinatay si Tovian. Isang matandang kaibigan. Kailan pa nagkaroon ng mga matandang kaibigan si Justin? Sa naaalala niya, halos walang kaibigan si Justin. Kahit noong ikinasal sila, wala siyang iniimbitahan. Gayunpaman, hindi na niya ito tinanong pa. Instead, she remarked, gabi na. Mabuti pang umuwi ka kaagad. Sige. Papunta na ako. Sa sandaling iyon, tila ibang-iba si Justin. Ilang sandali lang ang nakalipas, si Justin ay nakakatakot gaya ng inaasahan ng lahat na si Ozure. Pero ngayon, parang natanggal siya sa pedestal niya at naging ordinaryong tao. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Matapos tapusin ang kanyang tawag, napansin niyang lahat ng tao ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang tingin. Tila namangha silang lahat sa kanilang nakita. Wala. Sa paggulgol, tumahimik si Kingston at nagmungkahi, Sir, may ipapauwi ba ako sa iyo? Oo naman. Hindi ko na kailangang sumakay ng taxi kung ganoon. Sumakay si Justin ng taxi dito kanina. Gayunpaman, dahil ito ay peak hour, napagtanto niya na maaaring hindi siya makapag-hail ng isa dahil sa matinding trapiko. Kaya kitang i-drive pabalik. Bago pa makapag-ayos si Kingston na may gagawa nito, sinamantala ni Liam ang pagkakataong magboluntaryo. Para sa kanya, ang pagpapauwi kay Ozure ay itinuturing na isang maluwalhating karangalan. May kotse ka ba? Napatingin si Justin sa kanya. Oo. Tumango si Liam. Mayroon akong military jeep, at napakabilis nito. Tara na. Tumango si Justin. Gayunpaman, bago siya lumabas, bigla siyang tumigil at tumingin kay Hunter at Preston na nakaupo pa rin sa lupa. Pareho silang walang matamlay na tingin sa kanilang mga mata na para bang umalis ang kanilang kaluluwa sa kanilang katawan. Ang mga ari-arian ng pamilya York at Tovian Group ay ililipat sa Graham Group, deklara ni Justin habang nakatingin sa Kingston. Bukas, magpapadala ako ng isang tao upang makipag-ugnay sa iyo. Opo, Ginoo. Tumango si Kingston bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, nagulat siya nang marinig ang tungkol sa Graham Group dahil hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila noon. May kaugnayan ba ang Graham Group kay Justin? Tara na. Lumabas si Justin ng private room.
Sa sandaling lumabas siya sa gusali, nakita ni Justin ang dalawang jeep ng militar na nakaparada sa labas. Pagkatapos niyang makapasok sa isa sa kanila, muling lumuhad sa lupa si Kingston at ang Divine Dragon Guards para paalisan siya. Paalam, sir. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang jeep sa labas ng Edenic Heights. Hindi naman kasi sila pinigilan ng security guard. Sa halip, si Justin ang humiling na palabasan doon. Sige, bababa na ako dito. Dapat bumalik ka na ngayon. Opo, Ginoo. Bumaba si Liam ng jeep para personal na pagbuksan siya ng pinto ni Justin. Hanggang sa mawala si Justin sa kanyang paningin ay tuluyan na siyang umalis mag-isa. Samantala, bukas pa rin ang mga ilaw sa isang villa. Nakaupo si Diana sa sofa, abala sa pagguhit ng kung ano gamit ang kanyang panulat. Nang bumagsak ang ilan sa kanyang nakalugay na buhok sa kanyang mukha, casual niyang itinaas ang kanyang kamay upang itago ito sa likod ng kanyang tainga. Nasulyapan na niya ang eksena nang pumasok siya. Sa kabila ng pagiging simple ng kilos, para itong palaso sa puso para kay Justin. Darling, uwi na ako. Subconsciously umupo si Justin sa tabi ni Diana. Nang sinubukan niyang abutin ang kamay para yakapin siya, pumiglas siya bago siya pinandilatan. Pinapanood tayo ni na mama at papa. Mas mabuting kumilos ka ng maayos. Kung ganoon, maaari ba akong kumilos ng hindi maayos kapag wala sila? Tinaas ni Justin ang kanyang kilay na may nakakalokong ngiti, dahilan para bigyan siya ng isa pang galit na titig ni Diana. Ano ang tinitignan mo? Nang ibaba ni Justin ang kanyang tingin, napansin niyang may hawak na architecture blueprint si Diana. Mayroong maraming mga bahay na iginuhit sa ibabaw nito, at ito ay parang disenyo para sa ecological park. Ito ang blueprint para sa ecological park. Ibinaba ni Diana ang kanyang panulat at minasahe ang kanyang templo. Ito ay isang paunang draft lamang na nangangailangan ng ilang mga pagbabago. Gayunpaman, hindi ko pa rin alam kung saan magsisimula. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang sinanay na arkitekto at hindi pa siya namamahala ng isang proyekto na kasing laki ng ecological park noon. Sa makatuwid, siya ay nag-aalala tungkol sa paggawa ng anumang mga pagkakamali. Huwag kang magmadali. Huwag magmadali. Tumayo si Justin at pumunta sa likuran niya. Pagkatapos, sinimulan niyang imasahe ang mga balikat nito. Siya nga pala, may nakipag-ugnayan ba sa iyo mula sa Graham Group? Oo. Tumanggo si Diana. Nang maramdaman niya ang mga kamay ni Justin na minamasahe ang kanyang mga balikat, hindi siya umiwas, bagamat saglit siyang natigilan. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumagot, paano mo nakumbinsi si Graham na mag-ambag ng lakas tao at kapital para sa proyektong ito? Hindi lang iyon, ngunit hindi sila ang nangunguna dito. Hindi ito ang karaniwang pinapatakbo nila. Paano ko nakumbinsi si Graham? Ang ginawa ko na lang ay binanggit ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Graham Group ay pag-aari ko. Sa makatuwid, hindi na kailangan ng anumang panghihikayat. Gayunpaman, hindi sasabihin ni Justin sa kanya ang totoo. Sa halip, nakakita siya ng random na dahilan. Nakipag-deal ako sa kanya. Bilang kapalit ng pagtulong sa iyo na gawin ang proyekto ng Ecological Park, tutulungan ko sila sa pagkuha sa ilan sa mga proyekto ng pamilya York. Ang pamilya ng York ng Jazze. Nang marinig niya ang pangalan, nanlaki ang mga mata ni Diana. Paglingon niya, binigyan niya ng nagtatakang tingin si Justin. Paano ka nasangkot sa kanila? Ang pamilya York ay isa sa 4 na kilalang pamilya ng Jazze. Kahit na ang Graham Group ay itinuturing na isang maliit na kumpanya kung ihahambing sa kanila, pabayaan ang pamilyang Smith. Sa katunayan, ang pamilyang York ay hindi man lang nakikinita sa kanilang presensya. Kaya paano nauugnay si Justin sa kanila sa anumang paraan? Kinausap ko si Zachary tungkol dito. Noon, nasanay na si Justin na bigyan ng kredito si Zachary sa lahat. Inilagay niya ako sa pakikipag-ugnayan sa pamilya York at tinulungan akong bumuo ng isang partnership sa pagitan nila ng Graham Group. Gaya ng inaasahan, kinuha muli ni Justin si Zachary para tulungan siya. Bagamat alam ni Diana na ginawa ito ni Justin para sa kanyang kapakanan, bahagyang nakasimangot pa rin itong iginiit. Sa susunod, subukan mong huwag guluhin si Zachary maliban kung talagang kinakailangan. Sa bagay, sa tuwing tinutulungan ka niya, mas lalo kang mahuhulog sa utang niya. Kung magkano na ang utang mo sa kanya, paano mo inaasahan na babayaran mo siya? Bakit kailangan kong suklian ang pabor ni Zachary?
Gustuhin ko man, hindi siya maglalakas loob na tanggapin iyon. Hindi na kailangang bayaran ang utang ko sa kanya dahil higit pa rito ang utang niya sa akin. Tumawa si Justin. Noong sila ay nasa larangan ng digmaan, nailigtas ni Justin ang buhay ni Zachary ng maraming beses. Kung hindi dahil kay Justin, hindi man lang mabubuhay si Zachary para maging makapangyarihang hari ng digmaan. Justin, ikaw? Sinaman siya ng tingin ni Diana. Bago pa siya makapagsalita, naputol siya nang tumunog ang telepono. Kabanata 149. Isang banta. Umalis ng walang pagpipilian, sinagot ni Diana ang tawag. Kamusta? Si Diana Smith ba ito? Isang garalgal na boses ng lalaki ang narinig sa linya. Ito ay sobrang nakakainis na ginawa nito ang isang tao na hindi komportable. Ako siya. Ano ito? Pagkunot ng kanyang kilay, naisip ni Diana na ito ay isang tawag mula sa ilang random na tindero. Gusto kong ipaalam sa iyo na ang proyekto ng Ecological Park ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng pamilya Smith. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, dapat kang mag-pull out sa proyekto. O kung hindi, wala akong magagawa kundi ang pilitin ka. Babala ng boses sa linya. Bilang tugon sa pagbabanta, nagdilim ang mukha ni Diana. Ano ang gusto mong sabihin? Hindi ba obvious? Nagyelo ang boses. Tinasabi ko sa iyo na umalis sa proyekto ng Ecological Park. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Malungkot ang ekspresyon ni Diana nang marinig ang sinabi ng lalaki. Ang pamilya Smith ang pumalit sa proyekto pagkatapos umalis ang pamilya Blackwood sa Jadeboro. Bakit ako atres dahil lang sa hiniling mo sa akin? Ang pamilya ng Blackwood. Biglang tumawa ng mahina ang boses. Tila ay walang iba kundi isa sa aming mga nakasangla sa Jadeboro. Kung wala ang aming tulong, hindi nila nakuha ang proyekto sa unang lugar. Diana, alam mo ba kung magkano ang halaga ng proyekto? Bilyon-bilyon ang halaga nito. Sa palagay mo kaya ng pamilya Blackwood na gawin ang proyekto ng mag-isa? Ang payo ko sa iyo ay huwag maghanap ng gulo. Kung hindi, hindi ko magagarantiya na hindi ka mamamatay sa isang aksidente sa sasakyan tuwing lalabas ka. Gayun din, sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa tirahan ng Smith? Ano ang gagawin mo kung ang isang taong napupuot sa iyo ay sumunog sa iyong tahanan isang araw? Isa itong tahasang pagbabante sa buhay ni Diana. Gayunpaman, hindi nabigla si Diana dito. She snapped, tinatakot mo ba ako? Hindi ka ba nag-aalala na tatawagan kita ng pulis? Ang pulis? Gawin mo ang gusto mo. Sa tingin mo ba maglalakas loob akong tawagan ka kung natatakot ako sa pulis? Walang pakialam o natatakot ang boses. Obvious naman na hindi dapat banibiro ang lalaki. Diana, hayaan mo akong bigyan ka ng huling payo. Isang buhay lang ang binigay sa'yo. Kapag nawala ka, yun na. Kaya mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti. Sa sandaling tapos na ang boses, natapos ang tawag sa isang click. Nang walang pagkakataong makasagot, galit na galit si Diana na nanginginig ang buong katawan. Ito ang unang pagkakataon na kinuha niya ang negosyo ng pamilya Smith at namamahala ng napakalaking proyekto. Gayunpaman, nakatanggap na siya ng banta sa kamatayan sa unang araw ng kanyang trabaho. Anong nangyari? Hindi maiwasang magtanong ni Justin nang makita kung paano nanginginig ang katawan ni Diana. Wala lang. Umiling si Diana na may malungkot na ekspresyon. Hindi niya sinabi kay Justin ang tungkol sa death threat dahil alam niyang pupuntahan niya lang ulit si Zachary. Ayaw niyang nakaugalian nitong puntahan si Zachary tuwing may problema sila. Talaga. Taka bakit parang nalilito ka? Nagkunwari si Justin na walang pakialam sa mga nangyayari. Sa totoo lang, nakuha ng kanyang matalas na pakiramdam ng pandinig ang bawat salita ng usapan, kasama na ang mga sa pamamagitan ng misteryosong boses. Gayunpaman, dahil ayaw sabihin ni Diana sa kanya, nagpasya siyang huwag nang ituloy ang bagay na iyon. Siguro pagod lang ako ngayong araw. Halatang wala sa sarili si Diana. Pagkatayo niya, tinungo niya ang banyo. Maghuhugas ako ng mukha. Gayunpaman, siya ay nagmamadali kaya nakalimutan niyang dalhin ang kanyang telepono. Hanggang sa sumara ang pinto ng banyo ay kinuha ni Justin ang kanyang telepono at tinawagan ang naunang numero. Ilang sandali pa, narinig ang paos na boses ng lalaki. Paano, Ms. Smith? Mukhang naging mabilis ang desisyon mo. Hindi pa siya nakakapagdesisyon. Nagsindi ng sigarilyo si Justin at lumabas sa balkonahe.
Tinatawagan kita para sabihin na dapat sumuko ka na lang. Ang proyektong Ecological Park ay tiyak na kabilang sa pamilya Smith. Isa pa, gusto kong bigyan ka ng babala na kung hawakan mo ang isang buhok sa ulo ni Diana, sisiguraduhin kong mabubure ang iyong buong pamilya. Ano ang sinabi mo? Mali ba ang narinig ko? Humisi ang boses bilang tugon sa sinabi ni Justin. Tinatakot mo ba ako? How dare you threaten me kung hindi mo man lang kilala kung sino ako? Sino ka ay hindi bagay. Ang mahalaga lang ay kung gusto mong maglaro, gagawin ko ito sa iyo. Hindi mahalaga kung sino ka man, ang iyong kapalaran bilang isang patay na tao ay selyado sa sandaling tumawag ka. Ang pagbabante kay Diana ay nabalisa kay Justin. Ang sino mang magtangkang gawin ito ay makakatagpo lamang ng kanilang kapahamakan. Hindi ka tugma sa akin. Nanunuya ang boses sa linya sa sinabi ni Justin. Mukhang hindi mo malalaman kung hindi pa huli ang lahat. Pero di bale, padadalhan kita ng kabaong bukas para malaman mo kung ano talaga ang hitsura ng kamatayan. Kaagad pagkatapos noon ay pinatay na ng lalaki ang tawag. Kasabay nito, narinig ni Justin ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis niyang tinanggal ang call history niya at ibinalik ang telepono sa kinaroroonan nito. Pagkatapos noon ay nagpanggap siya na parang walang nangyari. Kahit na naghilamos na ng mukha, kitang-kita pa rin ni Diana ang problema. Dahil dito, masyado siyang na-distract para mapagtanto na may gumamit ng kanyang telepono. Darling, dahil wala ka sa magandang mood, bakit hindi tayo lumabas at magpahinga? Hindi ibinalita ni Justin ang naunang bagay. Dahil na-delete na niya ang call history, nagpasya na rin siyang huwag ipaalam kay Diana na nakisali na siya. Hindi, ayos lang. Napailing si Diana dahil wala siyang interes na gawin iyon. Tinisikap niyang malaman kung paano lutisin ang problema dahil nag-aalala siya na maaaring may mangyari sa susunod na araw. Halika. Bakit hindi kita dalhin sa isang lugar para makakain? Hindi siya binigyan ni Justin ng pagkakataong tumanggi. Hinawakan niya ang braso niya, hinayla siya patungo sa pinto. Kalimutan mo na. Wala talaga ako sa mood. Sa bagay na mabigat sa kanyang puso, wala siyang gana sa anumang bagay. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Justin ng pagpipilian. Bago niya namalayan, hinayla na siya nito papasok sa pulang Lamborghini. Sa sandaling makapasok siya, huli na para makalabas. Nagbitiw sa kanyang kapalaran, pinunasan niya ang kanyang mga templo at tumingin kay Justin. Ano ang gusto mong makuha? Gusto kitang makuha. Napangiti si Justin. Maging mas seryoso. Tinaman siya ng tingin ni Diana. Gayunpaman, halatang natuwa siya sa kalokohan ni Justin. Nabalitaan ko na may bagong bukas na barbecue stand sa katimugang bahagi ng lungsod na talagang maganda. Bakit hindi natin subukan? Habang nagsasalita siya, pinaandar ni Justin ang accelerator. Sa isang kisap mata, ang makina ay umalangaw-ngaw sa buhay. Kabanata 150. Ang lower class. Makalipas ang kalahating oras, huminto sila sa isang lugar sa katimugang bahagi ng lungsod. Kung ikukumpara sa iba pang mga lugar ng Jadeboro, ang katimugang bahagi ng lungsod ay isang lumang lugar na hindi gaanong maunlad. Napuno ito ng mga luma at sira-sirang gusali, habang ang mga kalye ay puno ng mga stall sa gilid ng kalsada. Kadalasan, ang mga mayayaman ay bihirang pumunta sa lugar. Kaya naman, nang huminto ang pulang Lamborghini sa gilid ng kalsada, naakit nito ang atensyon ng lahat. Marami pa sa mga kabataan doon ang sumipol dito ng lobo. Isa pa, nang bumaba si Diana sa sasakyan, lahat ng lalaki na nandoon ay natulala. Kung tutuusin, ang kanyang hitsura at figure ay hindi gaanong mababa kaysa sa mga artista sa pelikula. Sa katunayan, ang kanyang pagiging kaakit-akit ay higit pa sa kanila, na ipinaliwanag ang katotohanan na marami siyang manliligaw bago siya nagpakasal kay Justin. Kahit pagkatapos niyang pakasalan siya, marami pa rin sa mga manliligaw niya ang patuloy na nanliligaw at kumapit sa kanya. Gayunpaman, nang makita ng lahat si Justin na lumitaw sa tabi ni Diana, lahat sila ay tumingin sa kanya ng may paghamak. Sheesh! Isa pang kagandahan ang nasayang sa isang hayop. Darling, napakasarap daw ng barbecue sa stall na iyon. Punta tayo dyan. Hindi pinansin ni Justin ang mga titig na bumagsak sa kanila. Sa totoo lang, walang mga bagong stall sa lugar. Ang gusto lang niyang gawin ay isama si Diana sa labas para kumain para mawala sa isip niya ang mga problema niya. Tara na. Tumango si Diana bago tumungo ang dalawa sa stall sa gilid ng kalsada. Sir,
Tig-10 tuhog ng inihaw na karne ng tupa, itik, at baka, random na utos ni Justin bago umupo sa kanyang upuan. Hindi pa sila nakakaupo nang matagal nang dumaan sa kanila ang isang malapot-bellied, nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang kanyang babaeng kakaunting bihis na kasamang babae. Sa pagdaan pa lang nila ay pinisil ng dalaga ang kanyang ilong at sinabing, "Darling, huwag na tayong kumain dito dahil masyadong madumi ang lugar na ito. Tingnan mo, ang mga nasa mababang uri lamang ang tumatangkilik sa lugar na ito. Tumanggi akong kumain sa ganitong lugar. Mababang klase." Nang magsalita siya ay biglang nagbago ang mukha ng lahat ng nakaupo doon. Nang malapit nang sumiklab ang galit ng marami, napansin nilang nakaparada sa gilid ang Maybach ng medyo may edad na. Dahil milyon-milyon ang halaga nito, napipilitin lang nilang lunokon ang kanilang galit. Wala silang pagpipilian dahil alam nilang hindi nila kayang masaktan ng isang taong nagmaneho ng Maybach. Masyadong marumi dito. Kumaway ng kamay sa harap ng kanyang ilong ang nasa katanghaliang gulang na parang may baho sa hangin. At dito ko naisip na may kakaibang makakain dito. Kalimutan ito. Sa halip, dadalhin kita sa tamang fine dining restaurant. Dahil doon, inakbayan ng nasa katanghaliang gulang ang kanyang kasama sa baywang habang pabalik sila sa Maybach. Habang naglalakad sila, hinalikan ng ginang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos, magiliw niyang sinabi, "Alam kong ikaw ang pinakamahusay." Buwaks. Bilisan na natin at lumayo sa mga taong ito. Kung hindi, madumihan lang nila ang damit natin. Pareho silang nagsalita ng walang anumang pagtatangkang ibaba ang kanilang mga boses. Malinaw na wala silang pakialam sa damdamin ng mga nakarinig sa kanilang sinabi. Para bang lahat ng mga taong iyon ay hindi karapat-dapat na makalanghap ng parehong hangin tulad ng ginawa nila. Sa kasamaang palad, sa kabila ng galit ng lahat, walang nang ahas na magbitaw ng isang salita ng pagtutol. Hanggang sa nawala ang Maybach sa kanilang paningin ay may naglakas loob na sumigaw ng, "What the F***?" Iniisip ba talaga nila na VIP sila? Dahil lamang sa pagmamaneho nila ng mabahong Maybach, iniisip nila na ginagawa silang isang mahalagang tao. Eksakto. Hindi ba halata na may improper relationship sila? Ang lalaki ay parang sugar daddy habang ang babae ay dapat niyang sugar baby. Pagkaalis ng Maybach, biglang nagkaroon ng lakas ng loob ang mga tao na kutsain ang mag-asawa. Tungkol naman kay Justin, hindi man lang niya ipinagkait na tingnan sila. Ano ang silbi ng pag-aaksaya ng oras sa mga insekto? Justin, hindi ka ba nagagalit na inakusahan kanila ng mababang uri? Nagulat si Diana sa pagiging kalmado ni Justin sa buong palitan. Sa isip niya, hindi maganda ang ugali ni Justin. Ano ang dapat ikagalit? Nakangiting sagot niya, "Bakit ako mag-aalaga sa dalawang insekto? Sa mata ng mga mas mayaman pa, hindi ba mga lower class din sila? Ngunit hindi ito katulad mo." Hindi maiwasan ni Diana na mapatingin kay Justin ng may pagdududa. Kung tutuusin, nang lumuhad sa harap niya ang pinuno ng pamilya ng Blackwood, hindi siya naawa ni Justin. Maging ang anak ng Deputy Police Chief ni Jason ay binugbog anuman ang kanyang katayuan. Sa isip mo, ano ang impression mo sa akin? Binigyan siya ni Justin ng matalim na tingin. Impulsive ba ako? Wala ba akong pakialam sa mga kahihinatnan at alam ko lang kung paano lutisin ang mga problema sa aking mga kamao? Hindi ba ganoon nga? Hindi napigilan ni Diana na bigyan siya ng side eye. Inaasahan kong magsisimula kang makipag-away sa kanila. Hindi ko gagawin. Nakangiting umiling si Justin. Ang pagbugbog sa kanila ay madudumihan lamang ang aking mga kamay. Para sa kanya, ang dalawang iyon ay walang iba kundi mga hamak na insekto at hindi niya isinasapuso ang kanilang pag-uugali. Pagkatapos nilang kumain, hindi agad iniuwi ni Justin si Diana. Sa halip, ginamit nila ang pagkakataon na mamasyal. Sa pagkakataong iyon, sa wakas ay naging mag-asawa na silang dalawa, hindi katulad noong ilang taon na ang nakararaan na sa pangalan lang sila ikinasal. Noon, halos hindi sila nagsasalita ng ilang salita sa isa't isa sa loob ng isang buwan. Habang naglalakad sila sa mga kalye, ang banayad na simoy ng hangin na dumaan ay nagpaganda ng husto sa mood ni Diana. Hindi niya maiwasang sabihin, "Mukhang pamilyar ka sa bahaging ito ng lungsod." Ang dati kong kumpanya ay dito matatagpuan, nakangiting sagot ni Justin. Noon, kakagraduate lang niya sa universidad at hindi niya kayang magpaupa ng high-end na skyscraper.
Dahil dito, maaari lamang siyang umupa ng isang lugar sa isang lumang gusali sa katimugang bahagi ng lungsod upang magamit bilang kanyang bodega. Ang upa nito ay 500 lamang sa isang buwan. Nang maglaon, nang lumawak ang kumpanya, hindi siya lumayo. Sa halip, inupahan niya ang buong gusali. Ang dati mong kumpanya. Nang marinig ang kanyang mga salita, biglang naalala ni Diana na si Justin ay dati ring namamahala ng isang kumpanya. Nga pala, hindi mo pa nababanggit sa akin ang dati mong kumpanya. Paano ka nabangkarot noon? Mahirap paniwalaan na pagkatapos ng 4 na taong pagsasama, hindi pa rin alam ni Diana kung paano bumagsak ang kumpanya ni Justin. Nahulog ako sa isang bitag at dinaya, casual na sagot ni Justin. Anyway, huwag na natin pag-usapan yan. Sa halip, ipapakita ko sa iyo kung saan ang dati kong kumpanya. Hindi naman kalayuan dito, nagkataon lang. Oo naman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi tumanggi si Diana. Sa halip, iniisip niya kung dapat ba niyang subukang makilala pa si Justin. Kabanata 151. Nagpapanggap na mayaman. Makalipas ang 10 minuto, huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng isang abalang mall. Nang makita ni Justin kung gaano ito kasigla, natulala siya sa nakita. 4 na taon na ang nakalilipas, ang gusali ay sira-sira habang ang paligid nito ay desyerto, walang kaluluwa na makikita kahit saan sa malapit. Noon, matatakpan ng kadiliman ang lugar sa gabi dahil wala man lang itong street lamp. Gayunpaman, wala na ang lumang gusali. Kapalit nito ay isang 10 palapag na gusali at isang plaza na tama sa gitna ng business district. Matingkad na naiilawan ang plaza sa mga taong dumarating at pumapasok. Sa labas nito, maraming mag-asawang magkahawak kamay at magkayakap. Minsan pa nga ay may mahahanap pang mag-asawang walang kaalam-alam na naghahalikan, na para bang walang pakialam sa mga tinging ibinibigay sa kanila ng mga dumadaan. Hindi ba napakasarap maging bata? Sa pagtingin sa mag-asawa, hindi maiwasang mapabuntong hininga si Justin. Darling, bakit hindi rin tayo maghalikan? Hindi pinansin ang tanong niya, sinaman siya ng tingin ni Diana. Hindi ba pwedeng magseryoso ka ng konti? Anong masama sa paghalik sa sarili kong asawa? Napahawang ang labi ni Justin. Pagtingin sa direksyon ng plaza, nagkomento siya, noong luma at sira ang lugar na ito, ang mga ilaw sa kalye ay namamatay tuwing umuulan dahil mapuputol ang kuryente. Isa pa, 500 lang ang monthly rental noon. Pero sa isang kisap mata, naging mall na. Umiling si Justin, hindi sinasadyang hinawakan ni Diana ang kamay at napabulalas, halika, darling, pumasok tayo at tingnan. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan niya ang kanyang kamay, binawi ito kaagad ni Diana na para bang nabugbog siya sa kuryente. Mula pa noong bata pa siya, walang ibang lalaki ang humawak sa kamay niya noon kundi si Connor. Kahit na hindi na siya ganoon kagalit kay Justin sa psychologically, ang kanyang physical reflex ay instinctual. Anong mali? Nakuryente ka ba ng kamay ko? Ibinaba ni Justin ang tingin sa kanya. Hindi, ako lang. Bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Justin, kung gayon, para saan mo ako iniiwasan. Walang ibang salita, hinawakan niya ang kamay niya at hindi na siya binigyan pa ng pagkakataong tumanggi. Ikaw. Umalis na walang pagpipilian, pinayagan siya ni Diana na akayin siya sa plaza. Sa loob, napuno ito ng mga tindahan na nagbebenta ng mga luxury goods. Mayroong LV, Chanel, Bulgari, at iba pa. Nandoon ang bawat sikat na luxury brand. Gayunpaman, ang murang casual na suot ni Justin ay tila wala sa lugar sa paligid na kanyang kinaroroonan. Hindi dahil sa hindi niya kayang bumili ng mamahaling damit. Buti na lang wala siyang pakialam sa mga brand. Ang mahalaga lang sa kanya ay komportable ang kanyang damit. Para sa kanya, pare-pareho lang ang bawat tatak. Maligayang pagdating, Ginoo, Ginang. Gusto mo bang tingnan ang pinakabagong koleksyon ng Bulgari? Hindi, salamat. Umiling si Diana. Walang paraan na makakabili siya ng anuman dito dahil ang bawat item ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000. Bakit hindi natin tingnan dahil nandito na tayo? Sa kabaligtaran, hindi tinanggihan ni Justin ang imbitasyon ng salesperson. Mula nang makilala niya si Diana, hindi pa niya ito nakasama o bumili ng kahit ano. Ayoko. Umiling si Diana, bamulong, masyadong mahal ang mga gamit dito, kaya sa ibang lugar na lang tayo pumunta. Ayos lang. I can afford it, nakangiting sagot ni Justin.
Darling, hindi ba ito ang unang beses na sabay tayong mamili? Oo, mahinang pag-amin ni Diana habang tinatango ang kanyang ulo. Bagamat ilang taon na silang kasal ni Diana, hindi pa sila nag-shopping o nagde-date noon. Sa katunayan, hindi pa sila nakakapanood ng pelikulang magkasama. Dahil ito ang unang pagkakataon nating mamili, hindi ba dapat may ibibigay ako sa iyo? Pumasok si Justin sa tindahan ng Bulgari kasama si Diana. Huwag kang mag-alala. Dinala ko ang bank card ko noong umalis kami sa bahay. Hindi na talaga kailangan. Sa kabila ng kanyang mga protesta, si Diana ay kinaladkad ni Justin sa tindahan. Sa loob, ang pinakabagong mga koleksyon ng Bulgari ay ipinapakita sa lahat ng dako. Isang relo lamang ay nagkakahalaga ng 50 hanggang 60,000. Tulad ng para sa mga hiyas na kwintas, ang kanilang mga presyo ay madaling umabot sa daan-daang libo. Sa sandaling makita ni Diana ang presyo, nawala ang anumang interes na kailangan niyang tingnan. Ang mga ito ay lubhang mahal. Paano ko sila afford? Miss, mukhang bagay sa iyo itong kwintas na ito. Ito ang pinakabagong disenyo mula sa Bulgari, at ang aming tindahan ay nag-iisa sa Jadeboro na nagdadala nito. Bakit hindi mo subukan? Pagpasok nila sa tindahan, isang magiliw na tindera ang lumapit kay Diana na may hawak na kwintas. Magkano iyan? Casual na tanong ni Diana. Hindi naman mahal. Nagkakahalaga lamang ito ng ilang daang libo, walang pakialam na sinabi ng babaeng tindera sa presyo. Nang maalis niya ang pagkakahok ng kwintas at gustong tulungan si Diana na subukan ito, umiling si Diana bilang tugon sa presyo. Ayos lang. Ayokong subukan ito. Anong mali? Tanong ni Justin. Masyadong mahal. Bahagyang kumunat ang noo ni Diana. Paano ako makakabili ng kwintas na nagkakahalaga ng ilang daang libo? Hindi talaga. Nakangiting deklara ni Justin. Basta gusto mo, bibilhin ko pa ang buong mall para sa iyo. Ang buong mall ay nagkakahalaga ng ilang bilyon na mani kay Justin. Anong poser? Alam ba niya kung magkano talaga ang gasto sa pagbili ng mall? Nang marinig niya ang mga salita ni Justin, ang tindero ay napaawang ang kanyang mga labi. Sa kasuotan pa lang ni Justin, inakala niyang hindi ganoon kayaman ang mag-asawang nauna sa kanya. Kaya naman, naisip niya na hindi nila kayang bilhin ang kwintas na nagkakahalaga ng 10,000, lalo pa ang isa na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Bakit siya nagpapanggap na mayaman kung hindi naman? Noon pa man ay kinasusuklaman niya ang mga mahihirap ngunit gusto niyang ipagmalaki kung gaano sila kayaman. Gusto mo pa bang subukan? Kung hindi, ibinabalik ko ito sa display. Biglang naging makulat ang ugali ng tindera. Anong meron sa tono na iyan? Nagsalubong ang kilay ni Justin na may malungkot na ekspresyon. Anong mali sa tono ko? Nanunuya ang tindera. Halatang hindi mo ito kayang bayaran pero pinipilit mo pa ring magpanggap na mayaman. Kung wala kang bibilhin, umalis ka na lang at huwag mong sayangin ang oras ko. Sa pag-aakalang hindi kaya ni na Justin at Diana, hindi na sila nagpakita ng respeto sa kanila. Pinapaalis mo ba kami? Nagdilim ang tingin ni Justin. Makikita ng sino mang nakakakilala sa kanya na galit siya. Ito ang unang beses na sumama siya sa pamimili ni Diana, at ito rin ang kanilang unang date. Hindi pa sila nakakabili ng 1 minuto, tinataboy na sila ng tindera. Huwag mo akong akusahan na hinabol ka. Ngumuso ang tindera. Matapos itabi ang kwintas, lumingon siya at hindi man lang tumingin sa kanila. Bilang tugon sa inaste ng tindera, naging malungkot ang ekspresyon ni Justin. Nang malapit na siyang magwala, mabilis siyang pinigilan ni Diana. Kalimutan mo na, Justin. Punta tayo sa ibang lugar. Lahat tama. Nang marinig niya ang sinabi ni Diana, pinigilan niya ang galit at umakto na parang walang nangyari. Gayunpaman, sa sandaling lumabas sila ng tindahan, narinig nilang bumulong ang tindero sa likod nila, halatang dumi sila at wala silang kayang bilhin. Ano ang silbi ng pagbabalat kayo bilang mayaman? Kabanata 152. Dumi mahina. Kahit hininaan ng tindera ang boses ay sapat pa rin iyon para marinig ni na Justin at Diana paglabas nila ng tindahan. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Justin dahil walang kabuluhan na makipagtalo siya sa isang tindera lamang. Pagkaalis nila sa tindahan ng Bulgari, tumungo sila sa ikalawang palapag. Gayunpaman, si Diana ay kitang-kitang naapektuhan ng episode dahil siya ay may distracted look sa kanyang mukha.
Huminto sa kanyang paglalakad, lumingon si Justin para magtanong, ano ang mali? Wala lang. Umiling si Diana. Bakit hindi na lang tayo umuwi? Sa sandaling naisip niya ang malaking gulo na naghihintay sa kanya bukas, na wala ang interes niya sa pamimili. Lalong lumala ang kanyang kalooban dahil sa inasal ng Bulgari salesperson, na naging dahilan para mas lalo siyang nanlungo. Lahat tama. Tumango si Justin. Saktong paglabas nila, napadaan sila sa isang tindahan ng relo. Biglang tumigil si Justin sa kanyang paglalakad at bumulalas, dito ang dating kumpanya ko. Paano mo masasabi? Napatingin sa kanya si Diana na parang nagtatanong. Nagulat ako na makilala ito ni Justin dahil ang buong lugar na ito ay muling binuo. Ito ay isang ligaw na hula, nakangiting sabi ni Justin. Tinusunod ko lang ang kutob ko. Pag-ikot ng mga mata, hindi siya pinansin ni Diana. Gayunpaman, sinundan siya nito sa loob ng espesyal na tindahan ng relo. Pagpasok nila, isang batang tindero na naka-jacket na itim ang lumapit sa kanila. Sir, ma'am, pwede ko bang malaman kung anong klaseng relo ang hinahanap mo? Kung ikukumpara sa tindero kanina, mas maganda ang ugali ng isang ito. Nagbabrowse lang kami, casual na sabi ni Diana. Ang tindahan ay napuno ng lahat ng uri ng mga relo. Maliwanag, sila ay pinalayaw sa pagpili. Ang ilan ay gawa sa purong ginto, habang ang iba ay pinalamutian ng mga diamante. Ang mga mekanikal na tunog ng mekanismo ng relos ay walang tigil sa loob ng tindahan. Magkano ang relo na ito? Biglang huminto si Diana sa harap ng isa. 1.8 million, sagot ng salesperson. Napakasobra talaga. Nagulat si Diana sa presyo. Ang relo ay ginawa ni Vacherin Constantine sa pakikipagtulungan sa isang sikat na football star. Kasama ang lakas ng brand name nito at ang kasikatan ng bituin, 1.8 million para sa relo ay isang makatwirang presyo kung tutuusin, paliwanag ng salesperson sa background ng relo. Higit pa rito, ito ay isang pandaigdigang limitadong edisyon, at kami lang ang magdadala nito sa Jazza. Masyadong mahal. Umiling si Diana. Walang paraan na kayang bumili ng ganoong karangyang relo. Kung ganoon, magkano ang iyong budget? Tinuri ng salesperson ang mga damit ni na Justin at Diana na para bang sinusukat kung gaano sila kayaman. Mayroon ka bang mas mura na nagkakahalaga ng halos 10,000? Tanong ni Diana. Oo, ginagawa namin. Taglit na nag-alinlangan ang tindero bago siya idinagdag, gayunpaman, ang mga iyon ay mas mababa ang kalidad at hindi talaga tugma sa iyong katayuan sa lipunan. Sa mata ng iba, ang isang relo na nagkakahalaga ng 10,000 ay itinuturing na marangya. Gayunpaman, mula sa pananaw ng salesperson, sila ay itinuturing na mas mababa. Kung ganoon, kalimutan mo na. Umiling si Diana. Tingnan natin sa ibang lugar. Dahil kamakailan lamang ay gumastos si Justin ng malaking pera sa pagbili ng kotse at mansyon, nais ni Diana na gamitin ang pagkakataong ito para makakuha siya ng relo. Gayunpaman, ang mga relo dito ay lampas sa kanyang budget. Kung tutuusin, wala pang 100,000 ang laman ng bank card niya. Maliwanag, wala na siyang kayang bayaran pa kaysa doon. Maghintay. Nang mapansin niyang aalis na sina Justin at Diana, nabalisa ang tindera. Actually, may mga disenteng relo na 10,000. Tingnan ko kung ano ang mahahanap ko. Ang isang customer ay isang customer pa rin kahit gaano pa kaunti ang kanilang ginastos. Bagamat walang gaanong komisyon sa isang relo na nagkakahalaga ng 10,000, mas maganda pa rin ito kaysa wala. Tapat na ang ilang libo para makagastos siya sa isang masayang gabi sa bar. Sa katunayan, maaari niyang gamitin ang pagkakataon na makipag-ugnay sa ilang mga batang babae para sa isang gabi ng walang pasubali na pagnanasa. Justin, wala akong masyadong pera, kaya hindi ko kayang bilhan ka ng mamahaling relo, pagtatapat ni Diana. Wala lang akong 100,000. Bakit mo ako binilhan ng relo bigla? Nagulat si Justin. Bakit bigla niya akong binibigyan ng regalo? Ilang taon lamang ang nakalipas, ito ay hindi maiisip. Di ba bagong trabaho ka lang? Gusto kitang bilhan ng relo bilang regalo. Diana murmured, kaya lang hindi ko kayang bumili ng sobrang mahal. Sana hindi ka mag-isip. Darling, kahit anong regalo ang balak mong makuha sa akin ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon para sa akin. Hindi mahalaga kung 100 lang ang halaga, lalo na ang isa na nagkakahalaga ng 10,000.
Mula sa pananaw ni Justin, kahit na may iba pang magbigay sa kanya ng Reg Along nagkakahalaga ng daan-daang milyon, maaaring hindi man lang niya matanggal ang talukap ng mata. Gayunpaman, kung ito ay regalo mula kay Diana, iingatan niya ito ng buong puso kahit gaano pa ito kamura. Para sa kanya, ito ay walang halaga. 100 milyon. Isang mapanuksong boses ang biglang umalangaw mula sa labas ng pinto. Sa sumunod na sandali, nakita nila ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kaldero na pumasok kasama ang isang dalagang nakaistilong damit. Napangisi ang lalaki at nanunuya, "I doubt you even have a million. Anak, kanina pa kita pinagmamasdan. Tanggapin mo na lang na mahirap ka. Bakit kailangan mo pang magpanggap? Hindi mo kayang bumili ng relo na nagkakahalaga ng 1 milyon pero nagyayabang ka pa ng humigit kumulang 100 milyon. Alam mo ba kung gaano karaming mga zero ang mayroon sa 100 milyon? Tinira mo ang B*****. Napakunot ng noo si Justin sa biglaang akusasyon. Gayunpaman, bago pa man siya makapag-react, pinisil ng dalaga ang kanyang ilong at nanunuya, "Darling, why are you bothering with them? Ang mga mababang uri na tulad nila ay nararapat lamang na kumain ng maruruming pagkain sa tabi ng mabahong mga stall sa gilid ng kalsada. Mas mabuting panatilihin natin ang ating distansya sa kanila. Naaamoy mo ba ang baho na kanilang ibinubuga? Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga mikrobyo ang kanilang dinadala? Mababang uri ng mga tao." Nang marinig niya ang mga salitang iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni Justin. Hindi ba ito ang mag-asawang nagmaneho ng Maybach kanina? Tama ka. Pagsang-ayon naman ng kaldero sa kanyang kasama. Sa pagtingin sa tindero, sinabi niya, "Mister, mas mabuting itaboy mo muna sila bago nila dumihan ang iyong tindahan." "Sir, customer ko po itong dalawa." Sagot ng tindera. Kahit alam niyang hindi kayang bumili ni na Justin at Diana ng mga mamahaling relo, pakiramdam niya ay mali ang pagpapaalis sa kanila. Anong klaseng customer sila? Mukha ba silang kayang bilhin ng mga relo sa tindahan mo? Panunuya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang puting bank card mula sa kanyang bulsa. "Ngayon ang birthday ng girlfriend ko. Ilabas ang pinakamahal na relo na mayroon ka." Kabanata 153. Manahimik ka. Puting card. Sa sandaling makita ng salesperson ang puting card, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang puting card ay pangalawa lamang sa itim na card sa mga tuntunin ng prestihiyo. Ang sabi-sabi ay mayroon lamang daan-daang mga puting card sa Jazza. Tanging isang tao na may net worth na bilyon ang kwalipikadong magkaroon ng isa. "Sir, sa ganitong paraan po." Laking gulat ng tindero na muntik na siyang magpatirapo sa harap ng palaboy na lalaki. Samantalang sina Justin at Diana, nakalimutan na niya ang tungkol sa kanila. "Tumigil ka. Ano ang ugali niyan?" Nang hindi sila pinansin ng tindera at inakay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kasama ang kanyang kasama sa display cabinet, nagdilim ang tingin ni Justin. "Dito muna tayo. Sir, sigurado akong nakita mo na rin." Nang marinig ang protesta ni Justin, tumalikod ang tindera at nagkibit balikat. "VIP ang dalawang ito. Bakit hindi ka maghintay ng ilang sandali? Kapag tapos na sila, magpapatuloy akong maghanap ng relo na akma sa iyong 10,000 budget." Tapat na kitang-kita ang ugali ng tindera. Isang customer ang gustong bumili ng pinakamahal na relo sa tindahan, habang ang isa naman ay gustong bumili ng isa na nagkakahalaga ng 10,000. Malinaw sa kanya kung sino ang dapat niyang unahin. Ang isang relo na may 10,000 ay magbibigay lamang sa kanya ng komisyon na ilang daan. Gayunpaman, kung nagawa niyang ibenta ang isa na nagkakahalaga ng ilang milyon, ang kanyang komisyon ay nasa daan-daang libo. Kahit na ang isang tanga ay masasabi kung alin ang malinaw na pagpipilian. "Justin, kalimutan mo na. Tara na." Hinatak ni Diana si Justin na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Gusto sana niyang gamitin ang pagkakataong mabili si Justin ng regalo ngunit hindi niya inaasahan ang hindi magandang pangyayari. Dahil dito, halatang nasaran siya ng loob sa episode. "Huwag ka pa umalis." Nang marinig niya ang mga salita ni Diana, ang binibini na nasa mga bisig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pumitik sa kanyang mga labi at ngumisi, "Dahil ang 100 milyon ay wala sa iyo, hindi mo ba gustong makita ang pinakamahal na relo ni Vatcher and Constantine?" Ay nako, muntik ko nang makalimutan. Marahil, maaaring hindi mo alam kung ano ito.
Sa 10,000 lamang, iniisip ko kung ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na mamili ng isang Vacherin Constantine. Tinira mo ang mga B****starred. Hindi naman itinago ng dalaga ang panghahamak sa kanilang dalawa. Sa katunayan, tiningnan niya si Diana ng may partikular na paghamak. Paano kung maganda siya? Hindi pa ba siya napupunta sa isang sirang lalaki na hindi kayang bumili ng relo na nagkakahalaga ng 1,000,000? Kahit hindi ako kasing ganda niya, nakuha ko pa rin ang isang sugar daddy. Wala akong pakialam kung bata man o matanda ang isang lalaki. Ang pagiging mayaman ang mahalaga. Tapos ka na ba? Nagyelo ang mukha ni Diana bilang tugon sa sinabi ng dalaga. Kung oo, gumawa ka ng paraan. Paano kung tumanggi ako? Nanunuya ang dalaga, mas mabuting lumayo ka sa mga ganitong lugar. O kung hindi, haantong ka na lang sa pagdudumi. Hindi ito isang lugar na angkop para sa mga dirtbag na tulad mo upang mamili. Naiintindihan mo ba? Tulad ng isang hambog na puting sisni, kinutya ng dalaga sina Diana at Justin. Habang nagsasalita siya, lumabas ang tindero na may hawak na safe deposit box na gawa sa salamin. Sir, ito ang pinakamahal na relo sa aming tindahan at nagkakahalaga ng 18,000,000. Ito ay isang pandaigdigang limitadong edisyon at ganap na yari sa kamay. Isa pa, mayroon itong brilyante na mukha na may mga inukit na rosas na ginto. Dinisenyo ito ng isang sikat na taga-disenyo. Malinaw na nakikita ng isang tao ang isang rose gold dragon na umiikot sa loob ng relo sa pamamagitan ng transparent nitong brilyante na mukha. Ginawa ito para sa isang engrandi at eleganteng tanawin. Gayunpaman, sa sandaling marinig ng nasa katanghaliang gulang na ito ay 18,000,000, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, magkano? 18,000,000. Ganon ba kalaki para sa isang relo lang? Opo, Ginoo. Ang Vacherin Constantine na ito ay ang mahalagang kayamanan ng aming tindahan. Tumango ang tindero, idinagdag, kung iba pa, hindi ko ito ipinakita sa kanila. Darling, gusto ko ang relo. Nang matapos ang tindera, hinailan ng dalaga ang braso ng medyo may edad na at niyugyug ito. Gusto ko bilhin yon. Habang inaalog-alog ang kanyang braso, ang kanyang makatarungan at balingkinitang katawan ay sabay na humaplos dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsalubong ang kilay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, masyadong mahal. Bakit hindi tayo kumuha ng ibang disenyo? Hindi, isa lang ang gusto ko. Matigas ang ulo ng ginang. Alfred, bilhan mo ako, please. Sa karamihan, sisiguraduhin kung magkakaroon ka ng kasiyasyang oras ngayong gabi. Hindi napigilan ng tindera ang muling tumingin sa dalaga. Hindi, masyadong mahal. Umiling muli si Alfred bilang pagtanggi. Maaaring isaalang-alang niya ang isang relo na nagkakahalaga ng ilang milyon, ngunit hindi isa na 18,000,000. Kaya kung gawin kahit anong gusto ko sa 10,000,000. Sa katunayan, maaari akong magkaroon ng hindi mabilang na mga babae para sa 18,000,000. Nababaliw na ba ako para gastusin ang lahat sa relo? Alfred. Ang boses ng ginang ay naging mas mapang-akit habang nakayakap ito sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, hindi pumayag si Alfred. Sa sandaling iyon, binasag ni Justin ang kanyang katahimikan. May pambabae bang bersyon ng relo na ito? Meron. Gayunpaman, binigyan ng nagtitinda si Justin ng nagtatakang tingin dahil hindi niya alam kung ano ang nasa isip ni Justin. Paano kung may ladies version? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Tingnan natin, casual na sabi ni Justin. Sir, tigilan mo na ako. Ang relo ay nagkakahalaga ng 18,000,000, kitang-kita ang intensyon ng salesperson. Hindi mo kayang bumili ng relo na nagkakahalaga ng 1,000,000, bakit gusto mo pang makakita ng isang relo na nagkakahalaga ng higit sa 10,000,000? Kakayanin mo pa ba? Hiniling kong ipakita mo sa amin. Bakit ang dami mong gustong sabihin tungkol dito? Nagtaas ng kilay si Justin. Sa tingin mo ba hindi ko ito kayang bayaran? Hindi ba? Hindi napigilan ng tindera ang pag-irap ng mga labi. Gayunpaman, patuloy niyang itinanggi ang kahilingan ni Justin. Sir, hindi ko po ibig sabihin na. Itigil mo na yang kalokohan mo. Dahil ayaw nang mag-aksaya pa ng oras, inilabas ni Justin ang kanyang itim na card at inihagi sa harap ng tindera. Kukunin mo ba ngayon o hindi? Nako, magaling ka talagang artista. Sinong takot sa pangit na card mo?
Bago pa makapag-react ang tindera, hindi na napigilan ng ginang ang pag-ikot ng mga mata. Ang iyong card ba ay naglalaman ng 100,000? Tumahimik ka. Nang humiikbi na ang ginang ay bigla siyang pinutol ni Alfred. Darling, bakit mo ako pinagalitan? Natigilan ng ginang sa biglang paalala. So what if I did? Tinabi ko sa iyo na isara mo ang iyong bitag. Tinapunan siya ng nakakatakot na tingin ng lalaki bago mataman na tinitigan ang itim na card sa mga kamay ni Justin. Kabanata 154. Limited Edition Black Card. Nakilala niya ang itim na card na hawak ni Justin. Ito ay isang limitadong edisyon na itim na card mula sa Citibank. Sa buong tiyanija, wala pang 10 baraha ang naibigay. Sa katunayan, ang Jazzy mismo ay maaaring wala kahit isa. Upang maging kwalipikado para sa card, ang isa ay kailangang magkaroon ng netong halaga na hindi bababa sa 10 bilyon. Kahit noon pa man, ang isa ay kailangang dumaan sa isang mahigpit na proseso ng pagpili sa Citibank. Ang pagiging mayaman lamang ay hindi sapat. Kailangang magkaroon ng malakas na koneksyon at magkaroon ng napakalaking impluwensya ang isa bago makapasa sa mga hinihinging kinakailangan ng Citibank. Hindi lang si Alfred ang nakakilala sa card. Kahit ang tindera na nakatayo sa sulok ay alam kung ano ang ibig sabihin ng itim na card. Kung tutuusin, madalas na siyang mag-internet at manood ng maraming pelikula. Sa mga pelikula, lahat ng may dalang itim na card ay isang malaking tycoon na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Sasakay sila sa Rolls-Royce o Bentley. Hindi bababasa, magkakaroon sila ng isang sports car na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Gayunpaman, hindi mukhang mayaman si Justin sa kanya. Walang branded ang mga damit ni Justin. Sa katunayan, ang lahat sa kanya ay nagkakahalaga ng mas mababa sa 200. Isa pa, ang nangyari kanina ay nagpatibay sa impresyon ng salesperson kay Justin. Pareho silang hindi makabili ng relo na 1,000,000 at nakahanda lamang na bumili ng isa na 10,000. Paano magkakaroon ng black card ang isang tulad niyan? Maaari ba itong maging isang pekeng? Mangyaring maghintay ng ilang sandali habang kukuha ako ng bersyon ng kababaihan. Matapos bigyan si Justin ng nagdududang tingin, bumalik ang tindero sa display cabinet at naglabas ng kamukhang safe deposit box. Sa loob ng kahon ay isang relo na eksaktong kapareho ng sa kanina. Ang pinagkaiba lang ay mayroon itong rose gold phoenix na inukit sa loob sa halip na dragon. Malamang, ito ay isang pares ng mag-asawang relo. Ito rin ay personal na inukit ng sikat na designer sa buong mundo. Naturally, isa rin itong pandaigdigang limitadong edisyon at bumubuo ng isang pares sa iba pang relo. Nagkakahalaga din ito ng 18 milyon, ngunit magkakaroon ng diskwento kung pareho mong bibilhin ang mga ito. Bagamat hindi niya akalaing bibilhin ni Justin ang dalawang relo, ipinaliwanag pa rin niya ito. Kung tutusin, nailabas na niya ito, at hindi masakit kung ilarawan ito ng kaunti. Hindi masama. Matapos itong tingnan ng mabilis, lumingon siya sa tindera. Kukunin ko sila. Kukunin mo sila. Nanlaki ang mga mata ng tindera sa hindi makapaniwala nang marinig ang sinabi ni Justin. Mali ba ang narinig ko? Hindi niya kayang bumili ng relo na 1,000,000 ngayon, at gayon pa man, hinihiling niya sa akin na ibalot ang isa na 10 milyon. Oo, binibili ko silang dalawa. Itinulak ni Justin ang kanyang itim na card patungo sa tindera. I swipe mo. Sir, ginagago mo ba ako? Nagulat ang tindera sa sinabi ni Justin. Para siyang kino-question sa kakayahan ni Justin na bayaran iyon. Mukha ba akong nagbibiro sa iyo? Ngumisi si Justin. Sir, kahit na pagkatapos ng diskwento, ang mga relo ay nagkakahalaga pa rin ng higit sa 30 milyon. Hindi napigilan ng tindero na paalalahanan si Justin na para bang sasabihin sa kanya na dapat na siyang tumigil sa kalokohan. Alam ko, nawalan na ng pasensya si Justin. I swipe mo. Nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Justin, binigyan siya ng nagdududang tingin ng tindero bago kinuha ang itim na card at tinungo ang point of sale machine. Gayunpaman, nang makita ni Diana ang nangyari, pinandilatan niya si Justin. Justin, nababaliw ka na ba? Paano tayo makakabili ng ganoon kamahal na relo? Ang isa ay nagkakahalaga ng 18 milyon, habang dalawa sa kanila ay nagkakahalaga ng 36 na milyon. Pakiramdam niya ay nabaliw na si Justin para ipilit ang pagbili ng mga ganoong kamahal na relo. 36 milyon yan.
Saan ako hahanap ng 36 na milyon? The asterisk and it, wala man lang akong 360,000. Hindi naman mahal. Di ba sabi ko sa'yo willing akong bilhan ka ng buong mall basta gusto mo. Parang walang pakialam si Justin. Parang manilang sa kanya ang 36 milyon. Hindi man lang ako kumikislap noong binili ko ang Graham Group sa halagang 5 bilyon, bakit ako mag-aalaga ng 36 na milyon? Go on, keep up that act of yours. Tingnan ko kung hanggang saan ang kaya ninyong dalawa. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ng dalaga ang mapangiti, "Are the both of you trying to contend for the award of Best Actor and Actress? Who knows? Baka manalo ka talaga." Paano kayang bumili ng mga relo na nagkakahalaga ng 36 na milyon ng mga hamak na kumakain sa mga stall sa gilid ng kalsada at hindi kayang bumili ng relo sa halagang 1 milyon? Sino ba ang binibiro nila? Gayunpaman, sa sandaling magsalita siya, itinaas ni Alfred ang kanang kamay mula sa kanyang balingkinitang baywang at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Pwede bang tumahimik ka? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Alfred, ikaw? Sinaktan mo ako. Tinakpan ang mukha kung saan siya sinampal, lubos na natulala ang dalaga. Paano ako sasampalin ni Alfred na laging sumusuko sa lahat ng hiling ko? Sa katunayan, ginawa pa niya ito sa publiko. So what if I did? Nagpigil pa ako nung sinaktan kita. Kung maglakas loob kang magsalita, ako mismo ang magpapalaya sa iyo dito. Dumagundong si Alfred. Naramdaman pa niya ang pagpupunit sa bibig ng tanggang ginang. Ang itim na card ay pinaghigpitin sa isang maliit na bilang ng mga user sa buong mundo. Natural na alam niyang hindi niya kayang masaktan ang may dala nito. Ang tanggang babaeng yun ay papatay sa akin. Alfred, umiiyak ang dalaga habang nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Samantala, biglang nabigla ang tindera matapos i-swipe ng beep ang card ni Justin. Kung tutuusin, pinagpawisan pa siya ng malamig. Sir, may problema ba sa card mo? Nang makita niya ang mga numero sa likod ng card, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugad at nauutol habang nagsasalita. Ano ang problema? Bahagyang kumunat ang noo ni Justin. Ginamit niya ang card sa loob ng maraming taon at hindi kailanman nakatagpo ng anumang mga issue. Kaya naman, nagulat siya nang bigla na lang siyang nakaharap sa isa. Hindi ko alam. Pakiramdam ng tindera ay nanghina ang kanyang mga tuhod. 10 milyon. 1 bilyon. 10 bilyon. Sa pagtingin sa string ng mga numero sa likod ng card, naramdaman ng tindera ang pagdilim ng kanyang paningin at ang kanyang ulo sa parehong oras. Sa katunayan, iniisip pa nga niya kung may nakikita ba siya. Kung tutuusin, si Justin ay hindi mukhang isang taong may dalang halos 10 bilyon kasama niya. Ang tindero ay hindi pa nakakita ng bank card na may balanseng 10 bilyon sa buong buhay niya. Hindi mo alam. Nagdilim ang ekspresyon ni Justin. Hindi ko talaga alam. Labis na nabalisa ang tindero kaya napaiyak na siya. Baka may problema sa sistema natin. Kunin ko ang manager. Habang nagsasalita siya, tumakas ang tindera sa takot. Kung tutuusin, hindi niya kayang sakta ng isang tao na may dalang globally limited edition black card na naglalaman ng 10 bilyon. Kabanata 155. Mawala. B-Boss. Sa sandaling pumasok siya sa opisina ng manager, sumigaw ang tindero, "May problema kami." Anong problema? Nang marinig niya ang sigaw ng tindera, ang manager, na nakaupo sa sofa at nanunood ng sine, ay lumingon sa galit. Ano ba kasing kinakabahan ka? Hinding-hindi ka magkakaroon ng anumang bagay sa ganoong paraan. Boss, sa tingin mo ba ang card na ito ay totoo o peke? Maingat na inilagay ng salesperson ang card sa mga kamay ng manager. Anong ibig mong sabihin? Casual na kinuha ng manager ang card. Gayunpaman, sa sandaling nakita niya na ito ay isang itim na card, siya ay bumangon mula sa sofa. Isang itim na card. Kanino ito? Sa customer, mahinang sagot ng tindera. Higit 10 bilyon ang balanse nito. Kaya naman, hindi ko alam kung authentic card ba ito o hindi. Boss, pwede bang may problema sa point of sale system natin? Idiot ka. Paano magiging peke ang isang card na may higit sa 10 bilyon sa loob? Hinampis ng manager sa ulo ang tindera. Nasaan na siya? Dalhin mo ako para makita siya kaagad. Gayunpaman, hindi siya mukhang isang taong napakaraming pera.
Tumangging maniwala ang tindero na authentic ang card. Paanong ang isang taong hindi nagsusuot ng higit sa 200 halaga ng damit ay may napakaraming ipon? Wala naman tayong kinukunan ng pelikula dito, di ba? As if masasabi mo lang sa pagtingin. Galit na sinipa ng manager ang tiyan ng tindera. May mali ba sa mata mo? Babalaan ka namin, kung masaktan mo siya, ako mismo ang magpapakain sa iyo sa mga isda sa Golden River bago niya gawin. Isinasaalang-alang na siya ay nagtrabaho sa industriya ng luho sa mahabang panahon, ang manager ay nakakita ng maraming mayayamang customer dati. Ang tunay na mayayaman ay palaging gustong manatiling mababang profile at hindi kailanman ipinagmamalaki ang kanilang kayamanan. Gayunpaman, kung ang isa ay mabalisa, magagawa nilang sirain ang isa sa isang iglap ng kanilang mga daliri. Pero, nang may sasabihin pa sana ang tindera, sinampal ulit siya ng manager. Walang pero. Just shut the F*** up and bring me to him right now. Agad-agad. Takot na ngayon ang tindera pagkatapos ng ilang sampal. Kaya naman, sabik niyang inakay ang manager pabalik sa storefront. Maaari ko bang malaman kung kanino ang card na ito? Sa sandaling dumating siya, magalang na hinawakan ng manager ang itim na card sa magkabilang kamay. Ito ay sa akin. May problema ba? Payak na tanong ni Justin. Hindi naman. Hindi pamilyar ang staff ko kung paano gamitin ang point-of-sale machine dahil bago pa lang siya. Walang pag-aalinlangan, yumuko ang manager at humingi ng paumanhin kay Justin, I'm sorry to have caused you trouble. Gusto ko ring humingi ng paumanhin sa ngalan niya. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ay swipe mo lang ang card. Naiinip na si Justin. Sabay-sabay. Kinuha ang card, iniswipe ito ng manager sa point-of-sale system. Pagkatapos ay dumaan ito ng maayos sa isang beep. Gayunpaman, nang makita niya ang string ng mga zero sa balanse ng card, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga kahit na sanay na siyang makitungo sa mga mayayaman. Sa katunayan, siya ay labis na namangha na siya ay pinagpawisan ng malamig. Sa loob ng 40 taon ng kanyang buhay, hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking pera. Sir, iyong card. Ibinalik ng manager ang card ni Justin gamit ang dalawang kamay. Nang matapos siya, biglang nagbago ang ekspresyon ni Alfred. Dumaan ang card ng walang sagabal. Itong batang ito talaga ang may-ari ng black card. Sa susunod na sandali, ang takot ay sumilay sa mga mata ni Alfred. May problema ba sa card? Casual na tanong ni Justin. Hindi. Nagulat si manager sabay iling. Wala namang problema. Para saan ang spacing out mo? Ilabas mo agad ang mga relo. Tinitigan ng masama ng manager ang tindera. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Justin na may serval expression. Sir, kung may kailangan ka sa hinaharap, maaari mo lang kaming tawagan at magpapadala kami ng isang tao sa iyong pintuan. Hindi na kailangan yan. Umiling si Justin dahil hindi naman siya interesado. Nakapak ba ang mga relo? Oo, nandito na sila. Itinaas ng manager ang mga pakete gamit ang dalawang kamay at iniabot kay Justin. Iniwan ko ang contact ko sa box. Kung may anumang mga problema, huwag mag-atubiling tawagan kami anumang oras ng araw at nandyan kami para sa iyo. Ang manager ay hindi na maaaring kumilos ng mas masunurin. Gayunpaman, hindi nag-abalang pansinin ni Justin ang lahat. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Diana at iminungkahi, Darling, let's go. Ma'am Ham. Matapos tumango si Diana, lumabas siya ng tindahan kasama si Justin. Ginoo. De la Cruz, hayaan mo akong ihatid ka palabas. Personal silang pinaalis ng manager. Hanggang sa mawala na ang dalawa sa paningin niya ay nakahinga siya ng maluwag. Boss, di ba black card lang? Kailangan ba ang lahat ng iyon? Napaawang ang mga labi ng tindera nang makita kung gaano kalokohan ang manager. Shut the F*** up. Biglang tumalikod ang manager at sinampal sa mukha ang tindera. Bago lumubog ang araw, mas mabuting umalis ka na sa Jadeboro. Huwag mo na akong hayaang magkita muli. Or else, babaliin ko yung paa mo tuwing gagawin ko. Boss, bago pa makapagsalita ang tindera, hamarang ang manager na may dagandong. Labas. Nanginginig na sagot ng tindera. Boss, kung ganoon, ang sweldo ko. How dare you still ask me about your salary?
Namumula ang mga mata at nagngangalit ang mga ngipin, ang manager ay sumimangot, nagpakita na ako ng awa sa iyo sa pamamagitan ng hindi kita pagpapakain sa mga isda sa Golden River. At gayon pa man, naglakas loob ka pa ring humingi ng sweldo sa akin. Umalis ka sa paningin ko. Pagtalikod, tumakas ang tindera sa takot. Oo nga, muntik na siyang mamatay sa akin. Tinapik-tapik ang kanyang dibdib, nakahinga ng maluwag ang manager sa malapitang pag-ahit. Iyon ang kapangyarihan ng isang may hawak ng itim na card, at isa na may 10 bilyong halaga ng ipon sa kanilang account. Ang pag-offend sa isang taong tulad nito ay magsasad lamang ng kapahamakan. Sino ka? Sa sandaling iyon, biglang napansin ng manager na may 2 pang tao sa tindahan at natakot. Anong ginagawa mo dito? Nakatutok siya sa paglilingkod kay Justin kaya hindi niya namalaya na nandoon sila. Wala talaga. With awkward expression, nagmamadaling umalis si Alfred kasama ang dalaga. Sa sandaling nalaman niyang may dala si Justin na isang tunay na itim na card, naisip niyang tapos na siya. Kung tutuusin, ang may hawak ng ganoong card ay madaling lapidin siyang parang insekto. Tingid sa kanyang kaalaman, hindi man lang nag-abala si Justin na tingnan siya sa kabuuan, na para bang siya ay hindi nakikita. Sa katunayan, hindi man lang niya deserve ang paghihiganti ni Justin. Bakit tayo aalis? Protesta ng dalaga matapos siyang kaladkarin palabas ng tindahan. Hindi pa kami nakakabili ng relo ko. Ang iyong relo. Ngumuso bilang tugon, binigyan siya ni Alfred ng isang sampal. Gusto mo bang bilhan kita ng kabaong sa halip? Kabanata 156. Isang galit na Diana. Justin, nawala ba ang iyong mga marbles? Paglabas ng mall, tinitigan ni Diana si Justin na parang galit na babae. Paano ka makakagastos ng higit sa 30 milyon sa 2 relo lang? 30 milyon yon, for goodness sake. Napagtanto ba niya na kung i-invest natin ang perang iyon, maaari tayong makakuha ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 milyon bilang kapalit taon-taon. Sa halip, ginamit niya ito sa pagbili ng 2 relo. Hindi ako baliw. Kalmadong tumingin si Justin kay Diana. Diba sabi ko sa'yo first date natin ito? So anong masama kung binilhan kita ng maliit na regalo? Isang maliit na regalo. Tinatawag niyang maliit na regalo ang 30 milyon. Justin, napagtanto ko na hindi ko talaga kayang lapitan ka. Kung ibang babae man iyon, nakangiti na siya hanggang tainga kapag pinagmamasdan ang kanyang kasintahan sa napakagurong regalo. Gayunpaman, hindi ganoon si Diana. Hindi siya yung tipong mahilig gumastos ng pera ng boyfriend nila. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang sariling pride at prinsipyo na dapat sundin. Hindi ko matatanggap itong relo. Dapat ibalik mo na lang. Kung hindi lang sila nasa publiko, at kailangan niyang isipin ang pride ni Justin, ibinalik niya sa lugar ang mga relo. 30 milyon para sa 2 relo. Nabaliw na ba siya? Nakabili na ako, kaya wala nang saysay na ibalik pa. Walang balak si Justin na gawin iyon. Sa halip, binuksan niya ang pinto ng kotse at sinabing, "Let's go, darling. Oras na para umuwi." Justin, sinusubukan mo ba akong patayin dito? Pakiramdam ni Diana ay para siyang baliw sa kanya. Saan mo nakuha ang pera? 30 milyon iyon, hindi 300,000. Saan nakahanap si Justin ng napakaraming pera? Mayroon akong credit card na may walang limitasyong linya. Iwinasiwas ni Justin ang kanyang itim na card sa kanya. Noong ako ay nasa King of War Residence, ibinigay ito sa akin ni Zachary. Pinili ko rin ang kotse kasama nito. Ikaw. Sa kabila ng galit, si Diana ay nasa kawalan. Justin, alam mo bang kailangan mong ibalik ang perang ginamit mo sa credit card? Saan mo hahanapin? Alam ko. May iisipin ako. Nang makita niyang nagalit si Diana, lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kamay nito. Sige na, darling. Mangyaring huminahon. First date natin ngayon, so bakit ka naasar? Paanong hindi ako magiging? Napasimangot si Diana. May iniisip ka. Ano ang maaari mong maisip? Hindi mo pa nababayaran ng pera para sa sports car. Kung sino pa man yon, hindi na lang pinansin ni Diana. Gayunpaman, si Justin ang kanyang legal na asawang-asawa. Hindi niya kayang umupo na lang at panoorin itong tumalon sa napakalalim na bangin ng utang. I have my ways. Nang umalis ako sa hukbo, may utang pa sa akin si Zachary ng aking pensiyon.
Umalis ng walang pagpipilian, muling itinulak ni Justin ang responsibilidad kay Zachary. Pagkatapos ng lahat, hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon ni Diana kung sasabihin sa kanya na ang card ay talagang naglalaman ng higit sa 10 bilyon at hindi ito isang credit card. Cherry, Zachary na naman. Justin, magkano na ang utang mo sa kanya? Sa sobrang galit ni Diana ay ayaw na niyang tingnan siya. Pagtalikod niya, pumasok siya sa kotse. Nang makita niyang nagngangalit si Diana at ayaw makipag-usap sa kanya, walang choice si Justin kundi ang paandarin ng makina. Pagkatapos noon ay inikat niya ang manibela habang nakatingin sa direksyon ni Diana. Mahal. Huwag mo akong kausapin. Pinutol siya ni Diana na may masamang tingin. Darling, huwag kang magalit. Nang iabot ni Justin ang kanyang kamay para hawakan siya, hindi siya binigyan ni Diana ng pagkakataong gawin iyon. Huwag mo akong hawakan. Halatang galit na galit si Diana. Sa buong paglalakbay, nagpakita siya ng malungkot na ekspresyon at tumanggi na magsalita sa kanya. Kahit na nakarating na sila sa bahay, ipinagpatuloy niya ang malamig na balikat. Hanggang sa nakabalik na sila sa itaas ay bigla siyang tumalikod at sinabing, Justin, hindi kita kakausapin hanggat hindi mo ibinabalik ang mga relo. Habang nagsasalita siya, sinara niya ang pinto sa mukha ni Justin. Natatakpan ng impact ang ilong niya ng alikabok. Darling, hindi ba malulutas ang usapin kapag naibalik ko na sila? Bakit kailangan mong magtantrum? Napakamot ng ilong si Justin bilang pagbibitiw. Ito ang pinakamagalit na natamo ni Diana mula nang ikasal sila. Biglang tumahimik ang silid habang patuloy siyang hindi pinapansin. Nagbitiw sa kanyang sitwasyon, umiling si Justin at huminga ng malalim. Mga babae. Lumipas ang gabi sa isang kisap mata. Nang magising si Justin kinaumagahan, nagulat siya nang makitang nasa bahay pa rin si Diana. Sa bagay, sabay na siyang pumasok sa trabaho noong nakaraang araw. Darling, hindi ka ba pupunta sa construction site ngayon? Curious na tanong ni Justin. Gayunpaman, sinalubong siya ng pananahimik ni Diana. Sa totoo lang, hindi man lang siya nilinggan nito. Mahal. Nang hindi siya tumugon, si Justin ay lumapit sa kanya nang hindi namamalayan. Gayunpaman, bago pa siya makalapit, sinaman siya ng tingin ni Diana at umirap, huwag kang lalapit at huwag mo akong kausapin. Mahal, bakit galit ka pa? Mabilis na napagtanto ni Justin na galit pa rin siya sa nangyari noong nakaraang araw. Di ba relo lang? Tapos na tayo sa oras na ibalik ko sila. Kawakas, pinili ni Justin na tumanggi dahil walang paraan na hamanin niya si Diana. Saktong pagsasalita niya, biglang bumaba si Margaret mula sa itaas. Anong relo? Tingnan ko. Sa susunod na sandali, inabot niya ang kahon at kinuha ang dalawang relo. Nang makita niya ang kilos ni Margaret, biglang nabalisa si Diana. Nay, huwag mong hawakan ang mga gamit niya. Ano naman? Paano kung hawakan ko sila? Hindi ba mga relo lang sila? Ano ang big deal? Inilibot ni Margaret ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang sinabi ni Diana. Gayunpaman, nang buksan niya ang kahon, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang mga relo ay hindi kapani-pani walang napakaganda. Bagamat wala siyang masyadong alam sa mga relo, halata pa rin sa kanya na mahal ang mga ito at nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 hanggang 20,000. Ang ganda ng mga relo na ito. Bakit mo sila gustong ibalik? Diana, kung hindi mo sila gusto, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin at sa papa mo? Kinuha ni Margaret ang may phoenix at isinuot. Nagkataon, pareho tayong nangangailangan ng mga bagong relo, kaya isipin mo na lang na mga regalo sa atin. Mom, anong ginagawa mo? Lalong nagalit si Diana nang makita niyang sinuot ang kanyang mama sa relo. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na ilagay ito? Tanggalin mo agad. Bakit ako dapat? Nalungkot si Margaret nang utusan siya ni Diana na tanggalin ang relo. Ikaw tanga, bakit mo ibabalik ang isang bagay na hindi mo gusto kaysa ibigay ito sa akin at sa iyong ama? Kabanata 157. Gulo. Nay, hindi ko binili ang mga relo. Nagalit si Diana kay Margaret. Si Justin lang ay sapat na ang problema, at ngayon, pinalala lang ni Margaret ang mga bagay. Sino ang bumili sa kanila? Justin. Napasulyap si Margaret kay Justin na nakaupo sa sofa. So what kung ginawa niya? Hindi mo ba pwedeng ibigay sa akin dahil lang doon? Nay, alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga relo?
Halos ay padyak ni Diana ang kanyang mga paa sa galit nang makita kung paano desperadong humawak sa relo ang sakam na si Margaret. Magkano? Curious na tanong ni Margaret. 36 na milyon. Mabangis na tumingin sa kanya, idinagdag ni Diana, ang relo na suot mo ay nagkakahalaga ng 18 milyon. Ano? Pakiramdam ni Margaret ay nanlalambot ang kanyang mga tuhod nang marinig niya ang presyo. 18 milyon para sa isang pangit na relo. Magkasama, pareho silang nagkakahalaga ng 36 na milyon. Ang tanga para gumastos ng 36 na milyon sa dalawang relo lang. Teka, may hindi tama. Kailan pa nagkaroon ng ganitong kalaking pera si Justin? Nang bigla siyang hinampas nito, tinitigan ni Margaret si Justin at nagtanong, Justin, saan ka nakakita ng napakaraming pera? Hiniram ko, mahinahong sagot ni Justin. Kanino mo hiniram? Binigyan ni Margaret si Justin ng nagdududang tingin. Dahil sa karaniwang pag-uugali niya, paano niya nagawang makuha ito? Hindi ko akalain na kaya niyang manghiram ng 3,600. Si Zachary, sagot ni Justin. Nang umalis ako sa tirahan ng King of War, binigyan ako ni Zachary ng credit card na walang limitasyon sa paggastos. Ginamit ko rin ang parehong card para makabili ng sasakyan. Si Justin ay nagperet ng parehong dahilan mula kahapon. Walang limitasyon sa paggastos. Naningkit ang mga mata ni Margaret sa narinig. Wala siyang pakialam kung magkano ang hiniram ni Justin. Ang tanging inaalala niya ay kung ang card ay talagang walang limitasyon sa paggastos. Justin, wala ba talagang limitasyon sa paggastos ang card mo? Mariin na tinitigan ni Margaret si Justin na para bang lalamunan siya nito. Tama iyan. Tumanggo si Justin, idinagdag, gayunpaman, kailangan kong bayaran ito. Babayaran mo. Ang sigasig ni Margaret ay hamina ng husto dahil inakala niyang hindi na niya kailangang ibalik ang pera. Ano ang silbi ng isang credit card na kailangan pa ring bayaran ng isa? Ano ang naisip mo? Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Inilibot ni Diana ang kanyang mga mata. Tanggalin mo ang relong iyon para maibalik ni Justin ang dalawang relo. Dapat ba niyang ibalik ang mga ito? Nag-aatubili si Margaret na makipaghiwalay dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang relo na nagkakahalaga ng 18 milyon. Ni minsan ay hindi pa niya nahawakan ng isa, lalo pat magsuot ng isa. Mabilis. Bulalas ni Diana. Justin, isang gabi ka na niyan. Papayagan ka ba nilang ibalik ito? Sa pagtingin kay Justin, tumanggi si Margaret na habarin ito. Hindi kinakailangan. Umiling si Justin, sumagot, hindi ako sigurado kung papayagan nila akong gawin iyon. Kung ganoon, hayaan mo akong magsuot ng relo pansamantala habang nagtatanong ka tungkol dito. Nang mabalitaan niyang hindi sigurado si Justin sa pagbabalik nito, tumindi ang pagnanais ni Margaret na panatilihin ang relo. Sa kanya, kontento na siya kahit isang minuto lang makapagsuot siya ng ganoong kamahal na relo. Kung nalaman ito ng kanyang mga kapoker, maiinggit sila sa kanya. Ma, tanggalin mo yang relo na yan. Agad na nakita ni Diana ang kanyang ina. Malinaw niyang alam na sinusubukan ni Margaret na samantalahin ang sitwasyon at tumangging alisin ito. Pero, habang nagsasalita siya, naputol siya nang tumunog ang phone niya. Kamusta? Tinagot ni Diana ang tawag habang nakatitig kay Margaret. Ms. Smith, may masamang balita ako. May kakilakilabot na nangyari sa construction site. Isang kinakabahang boses ang umalangaw-ngaw. Naririnig din ni Diana ang gulo sa background na parang may nangyaring major. Bagalan. Anong nangyari? Napuno ng pangamba si Diana nang marinig niya iyon. Kaninang umaga, isang grupo ng mga tao ang lumabas nang wala sa oras at nagsimulang sirain ang lahat. Karamihan sa aming mga kagamitan sa site ay sinira ng mga ito. Isa pa, marami na rin sa mga manggagawa ang binugbog. Ms. Smith, kailangan mong pumunta ngayon din. Samantala, ang ingay sa background ay lalong naging magulo. Sa katunayan, naririnig niya ang mga tunog ng pambubugbog at paghihirap na hiyawan. Walang pag-aalinlangan na tumayo si Diana. Lahat tama. Pumunta na ako agad. Dapat kang tumawag sa pulisya at i-record kung ano ang nangyayari sa iyong telepono upang magkaroon kami ng ebidensya na maipakita sa kanila. Ms. Smith, wala akong lakas ng loob na gawin iyon. Babasagin nila ang phone ko sa oras na makita nila ito. Ay, bago pa siya makatapos, isang masakit na sigaw ang narinig.
Sa susunod na sandali, ang natitira na lang ay ang call and tone. Malamang, sira ang phone niya. Ano ito? Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Margaret nang makitang nakakunot ang kilay ni Diana. May nangyari sa construction site. Kailangan kong pumunta agad. Nang walang alinlangan, isinuot ni Diana ang kanyang sapatos at naghanda na lumabas. Gayunpaman, habang ginagawa niya iyon, biglang lumitaw si Justin sa kanyang likuran. Tasama ako sa iyo. Hindi, dapat mong ibalik ang relo, tahasan siyang tinanggihan ni Diana. Ayaw niyang madala siya sa kanyang gulo. Maaari kong ibalik ang relo anumang oras. Kung sakaling magkaroon ng panganib, walang magliligtas sa iyo kung wala ako roon. Hindi binigyan ni Justin ng pagpipilian si Diana. Hinawakan niya ang kamay niya, sabay-sabay siyang hinayla palabas. Tara na, baka malate tayo. Saktong pagsasalita niya, binuksan ni Justin ang pinto ng kotse. Nang makapasok si Diana, pinasadahan niya ng sahig ang accelerator at mabilis na tinungo ang lugar ng pagtatayo ng ecological park. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang kanilang sasakyan sa isang desyerto na lupain sa labas ng lungsod. Maliban sa mga kagamitan sa construction site, ang lupain ay puno ng ligaw na damo at maputik na lusek. Sa sandaling huminto ang sasakyan, itinulak ni Diana ang pinto at nagmamadaling pumunta sa lugar. Samantalang si Justin naman ay sinundan niya ito ng mahigpit. Sa pagpasok sa site, sinalubong sila ng mga tunog ng mga metal clanging. May isang grupo ng mga construction worker na may mga metal na pala na nakikipaglaban sa isa pang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim. Gayunpaman, malinaw na walang kapantay ang mga manggagawa para sa kanila. Ang mga lalaking nakaitim ay armado ng mga metal pipe at triangular bayonet. Higit pa rito, ito ay isang malaking grupo na may bilang sa pagitan ng 50 hanggang 60 tao. Para naman sa mga construction worker, na mga palalang at tapang, mabilis silang naipit sa lupa bago pa man sila makasakay. Kung tutuusin, sobrang nabugbog sila kaya hindi na sila nakaganti man lang. Itigil mo yan. Lahat kayo. Hindi napigilan ni Diana ang mapasigaw sa nakita. Sa sandaling marinig nila ang kanyang boses, ang magkabilang grupo ng mga lalaki ay tumigil sa pakikipaglaban sandali at tumingin sa direksyon ni Diana. Kabanata 158. Ang iyong libing. M.S. Smith, nandito ka na. Nakilala ng ilan sa grupo si Diana. Bagamat wala pang 2 araw na kinuha niya ang proyekto, alam na ng grupo ng mga construction worker kung sino siya. Lahat ng mga naunang manager ay magtatago lamang sa kanilang mga opisina at hindi kailanman magpapakita ng kanilang mga mukha. Si Diana lang ang lalabas sa construction site buong araw. Bukod dito, paminsan-minsan ay binibigyan niya sila ng kamay sa kanilang trabaho. Lahat, huwag magpanik. Ibaba mo muna ang mga armas mo. Ang unang ginawa ni Diana ay pakalmayan ang kanyang mga tauhan. Sa kabila ng kanilang pangamba, sumunod pa rin sila sa kanya at ibinaba ang mga pala at bakal na tubo sa kanilang mga kamay. Tumawag ka na ba ng pulis? Napatingin si Diana sa direksyon nila. Meron kami. Tumango ang mga tauhan niya. Nang marinig niya ang ginawa nila, natahimik ang isip ni Diana. Pagkatapos, lumingon siya sa grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim. Sino ka? Bakit mo sinisira ang construction site namin at sinasalakay ang mga tauhan ko? Ikaw ba ang may hawak? Isang matipunong lalaki, si Hagar, ang lumabas mula sa mga lalaking nakaitim. Ang buong braso niya ay natatakpan din ng mga tato na kulay itim. Halata sa itsura niya na may masamang balak siya doon. Oo ako. Si Diana ay hindi nagpakita ng anumang takot. Iyon ay gagawing madali ang mga bagay. Isang malamig na titig ang ibinigay ni Hagar kay Diana. Alam mo ba na ang iyong construction site ay sumakop sa aming lupain? Tinakop ang iyong lupain. Hindi maiwasang magsalubong ng kilay ni Diana. Ang proyekto ng Ecological Park na kinuha niya sa nakalipas na ilang araw ay pag-aari ng Blackwood family dati. Dahil sa kanilang malalakas na paraan, kapanipaniwala na totoo ang sinasabi ng lalaki. Sa kasong iyon, ito ay maliwanag para sa kanila na nagdulot ng kaguluhan sa usapin. Pagkatapos ng lahat, inagaw nga ng pamilyang Blackwood ang lupain ng pamilya Smith nang walang anumang kabayaran matapos silang masaktan ng pamilya Smith. I'm sorry pero hindi ko alam ito. Kung totoo ang sinasabi mo, babayaran kita ng naaayon pagkatapos bumalik sa aking opisina para i-verify ang iyong mga claim.
Dahil kinuha niya ang proyekto ng ecological park, natural na responsibilidad niyang linisin ang kalat na dulot ng pamilya Blackwood. Gayunpaman, kinutya ni Hagar ang kanyang mga salita, bakit kailangan mo pang suriin? Kung gusto mong gantihan kami, gawin mo na at itigil ang pagpapanggap. Noon, ganoon din ang dahilan ng pamilya Blackwood. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating taon, wala pa kaming nakikitang isang sentimos. At ngayon, sinusubukan mo bang gawin ang parehong trick sa akin? Ngayon, wala akong paraan para mabayaran ka. Tumanggi si Diana na sumang-ayon sa mga kahilingan ni Hagar. Paano ako magbabayad sa iyo ng kahit ano nang walang anumang impormasyon o pagpapatunay na sinasabi mo sa akin ang totoo? Tinatanggihan mo bang gawin iyon? Putol ni Hagar bilang tugon sa sinabi ni Diana. Kung ganoon, wala kang choice. Mga lalaki, sirain ang lahat. Sa kanyang mga tagubilin, itinaas ng mga lalaking nakaitim ang kanilang mga metal na tubo at triangular na bayonet bago ipagpatuloy ang kanilang pag-atake. Anong ginagawa mo? Tumigil ka na. Nang makita niyang hinahampas ng mga lalaki ang kanyang kagamitan, nagbanta si Diana, labag sa batas ang pagsira sa pribadong ari-arian. Alam mo ba yon? Darating ang mga pulis anumang oras ngayon. Hindi ka ba nag-aalala na maaresto? Paano kung nandito ang mga pulis? Hindi na bigla, huminga ng malakas si Hagar, maging sila ay makikinig sa katwiran. Halos isang taon mo nang inookupahan ang aming lupain nang walang binabayaran kahit isang sentimo, at gayon pa man, ipinipilit mong ipagpatuloy ang iyong trabaho. Mangarap pa. Tumigil ka. Tumigil kayong lahat. Nang makita niyang muli nilang sinira ang mga kagamitan sa konstruksyon, kumakbang si Diana para pigilan sila. Sa kasamaang palad, bago siya makalayo, lumapit si Hagar para itulak siya sa isang tabi. Maligaw ka at lumayo ka sa daraanan ko. Gayunpaman, bago pa niya ito maabot, biglang lumitaw ang isang napakalaking kamay at hinawakan siya ng mahigpit. Mas mabuting isipin mo ang iyong kamay. Or else, I can't guarantee na kakabit pa rin yan sa katawan mo. Malamig na tinitigan ni Justin si Hagar, na pilit na pinaikot ang kanyang braso. Habang umalingaw-ngaw ang isang malakas na kaluskos, nabali ni Justin ang kanyang braso gamit lamang ang kanyang mga kamay. How dare you put a finger on me? Dahil sa matinding sakit, si Hagar ay kumulog, mga lalaki, bugbugin ninyo siya hanggang sa siya ay baldado. Sa kanyang pagsasalita, ang kanyang mga tauhan ay nagtaas ng kanilang mga sandata at sinugod si Justin. Gayunpaman, hindi man lang nag-abala si Justin na tingnan sila. Sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang mga paa, isang bakal na tubo ang pinaikot sa kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, sinaksak niya ito sa hita ni Hagar. Kung pipilitin mong makilala ang iyong gumawa, ako mismo ang magpapaalis sa iyo. Binigyan ni Justin si Hagar ng nagyayelong tingin bago hinugot ang tungkod ng kabayo mula sa kanyang hita. Sa isang kisap mata, bumulwak ang dugo mula sa bukas niyang sugat. Ang tanawin ay napakasama kaya ang mga nasasakupan ni Hagar ay napaatras sa takot. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit kay Justin. Ikaw ba yung tumawag kahapon? Binigyan ni Justin si Hagar ng malamig na tingin. Anong tawag? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sumirit si Hagar sa kanyang nagngangalit na mga ngipin. Ang masakit na pananakit sa kanyang hita ay naging dahilan ng pagbabago ng kanyang ekspresyon. Mukhang hindi talaga ikaw iyon. Umiling si Justin, nagbabala, bumalik ka at sabihin mo sa amo mo na kung sakaling magdulot siya ng gulo dito, hindi ka mawawala ng isang paa. Scram! Nang matapos siya, ibinalik ni Justin ang bakal na tubo sa lupa nang hindi man lang tumingin kay Hagar. Ang pag-okupa sa kanilang lupain ay walang iba kundi isang dahilan. Kahapon lang ay nakatanggap ng nagbabantang tawag si Diana, at ngayon, may nanggugulo na sa construction site. Walang sino man sa kanilang tamang pag-iisip ang maniniwala na ito ay isang pagkakataon. Nang makita niyang itinapon ni Justin ang kanyang sandata, kinaladkad ni Hagar ang kanyang dagwang binti at umatras. Ano pa ang hinihintay ninyong lahat? Pilayan mo siya ngayon din. On his cue, sinumbong muli ng kanyang mga tauhan si Justin. Justin, mag-ingat ka. Hindi napigilan ni Diana ang mapaiyak nang makitang umaatake sila. Huwag mag-alala, sila ay walang iba kundi isang grupo ng mga hoodlums. Hindi man lang sila nakita ni Justin bilang banta. Isang hakbang pasulong, sinipa niya ang kanyang pinakamalapit na umaatake. Sa pagtama, bumagsak ang kanyang biktima sa kanyang mga tuhod kasabay ng isang kalabog.
Dahil lahat kayo ay nagpipilit na mamatay, wala akong ibang magagawa kundi tulungan kayong makarating sa inyong destinasyon ng mas mabilis. Habang nagsasalita siya, inilunsad ni Justin ang kanyang kanang kamao pasulong. Kabanata 159. Dumating ang pulis. Sa sandaling magkadikit ang kanyang kamao, isang malakas na boom ang narinig. Ang isa sa mga hooligan na pinakamalapit kay Justin ay biglang nabali ang ilong. Bago niya napagtanto ang nangyayari, nagdilim ang kanyang paningin bago bumagsak sa lupa, hindi na muling bumangon. Para naman sa iba pa niyang mga kababayan, wala ni isa sa kanila ang nakabuti. Ang sinumang matamaan ni Justin ay magkakaroon ng mga bali ng buto at walang buhay na mahuhulog sa sahig. Ang buong eksena ay napuno ng matinding pag-iyak. Wala pang 3 minuto, wala sa mga lalaking nakasuot ng itim na armado hanggang sa ngipin at sinubukang hamanin si Justin ang makabangon mula sa lupa. Walang paraan na ang mga lalaking hindi sinanay na tulad nila ay maaaring maging katugma ng isang tulad ni Justin. Ikaw, huwag ka nang lalapit. Nang makita niyang papalapit si Justin, labis na natakot si Hagar anupat ang kanyang mukha ay pumuti na parang kumot. Hindi niya inaasahan na lahat ng kanyang mga nasasakupan ay ilalabas ni Justin ng mag-isa. Basura. Isang bangkos ng basura. Ngayon lang kita binigyan ng chance, pero hindi mo kinuha. Kaya naman, karapat-dapat ka sa darating. Walang pag-aalinlangan, tinapakan ni Justin ang kanyang kabilang binti, nabali ito sa isang dumadagendong na bitek. Umiiyak sa matinding paghihirap, umalangaw-ngaw sa lugar ng konstruksyon ang mga hiyawan ni Hagar. Bumalik ka at sabihin mo sa amo mo na sa susunod na maglakas loob na guluhin tayo, baka sakaling maghukay siya ng sarili niyang libingan. Pagkatapos bigyan siya ng walang pakialam na tingin, inutusan ni Justin ang mga construction worker. Itapon mo sila rito. Kung sino man ang maglakas loob na bumalik, sige at baliin mo ang kanilang mga paa. Oo. Kautos ni Justin, kinaladkad ng mga manggagawa ang mga lalaking nakaitim na nakadamit palabas ng lugar na parang mga patay na hayop. Sa katunayan, ginamit ng ilan sa mga manggagawa ang pagkakataon na sipin ang mga salarin sa sikmura bilang paghihiganti. Justin, salamat. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ibinaba ni Diana ang kanyang tingin dahil nahihiya siyang tingnan si Justin sa mata. Kung hindi sumama si Justin sa kanya, hindi niya mareresolba ang problema. Ikaw ang asawa ko. Hindi na kailangang maging masyadong formal. Ginulo ni Justin ang buhok niya sabay ngiti. Dagdag pa niya, gayunpaman, ini-expect ko na hindi sila basta-basta susuko. Kahit na pinalayas natin sila ngayon, nag-aalala ako na bukas ay patuloy kanilang guluhin. Bakit hindi natin gawin ito? Kukunin ko si Harrison na dalhin ang ilan sa kanyang mga tauhan para magbantay dito. Kung may gulo, sila na ang baalang mag-ayos. Maliwanag, kailangang dalhin ang mga propesyonal upang malutas ang isyu. Sa loob mismo ng Jadeboro, si Harrison ay natural na hari ng underground. Hindi nila siya tinawag na pinakamalupit na tao ng Jadeboro nang walang bayad. Hindi na kailangan dahil tumawag na kami ng pulis. Hindi ko akalain na maglalakas loob silang bumalik. Sa pagwawalis ng kanyang buhok na nililipad ng simoy ng hangin, nakaramdam si Diana ng awkward sa pagpapatulong kay Harrison. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Smith ay walang relasyon kay Harrison. Kung magpapakita siya, mas magiging utang na loob sa kanya si Justin. Walang problema. Dahil doon, kinuha ni Justin ang kanyang telepono at tinawagan si Harrison. Hello, Mr. De La Cruz. Umalangaw-ngaw ang boses ni Harrison sa linya. Gayunpaman, maingay ang background sa paminsan-minsang hilanghing ng isang ginang. Maghanap ng tahimik na lugar para makapag-usap. Bahagyang kumunat ang noo ni Justin. Oo, Mr. De La Cruz. Hindi nang ahas si Harrison na magsayang ng kahit isang segundo. Makalipas ang 1 minuto, narinig ulit ang boses niya. Ginoo. De La Cruz, sapat na ba itong tahimik? Ma'am. Nagpatuloy si Justin, magdala ng ilang lalaki sa lugar ng pagtatayo ng ecological park para magbantay. Kung may magtangkang manghimasok, bugbugin mo lang. Ginoo. De La Cruz, may nangyari ba doon? Nang marinig ang mga tagubilin ni Justin, agad na nagbago ang tono ni Harrison. Ang dahilan ay si Diana ang namamahala sa proyekto. Kung may mangyari man dito, ito ay isang bagay na nakakasira ng lupa. Nagkaroon ng gulo. May gustong huminto ang pamilya Smith sa proyekto, mahinahong paliwanag ni Justin.
Siya nga pala, maaari mo bang tingnan kung sino ang sumusubok na kumuha ng kanilang mga kamay sa proyekto kamakailan? Oo, Mr. De La Cruz. Magpapadala ako ng mga lalaki kaagad. Isinagawa ni Harrison ang mga utos ni Justin nang walang anumang pagkaantala. Matapos tapusin ang tawag, tumingin si Justin kay Diana at nagulat, maya-maya pa, darating na si Harrison sa kanyang mga tauhan. Kapag kasama siya, ang mga lalaking iyon ay hindi maglalakas loob na bumalik. Kung babalik sila sa kabila ng presensya ni Harrison, dapat isuko ni Harrison ang kanyang titulo bilang ang pinakamalupit na tao ng Jadeboro. Kung tutuusin, hindi na niya deserve ang moniker na iyon kung hindi man lang niya kayang alagaan ang isang gang ng mga tog. Habang nagsasalita si Justin, bigla na lang nilang narinig ang ingay ng mga sirena ng pulis. Isa-isang huminto ang mga sasakyan ng pulis sa entrance ng construction site. Nandito na ang mga pulis. Bulalas ng isang tao. Nandito sila. Lumiwanag ang mukha ni Diana sa pagbanggit ng pulis. Anong perfect timing. Dumating sila sa tamang oras upang arestuhin ang mga salarin. Natatakot ako na baka hindi iyon ang kaso. Si Justin ay hindi masyadong maasahin sa mabuti. Isinasaalang-alang ang grupo ng mga lalaking nakaitim na ng ahas na magdulot ng gulo sa sikat ng araw, malamang na hindi sila natatakot sa pulisya. Kung tutuusin, baka may suporta pa sila ng pulis. Gaya ng inaasahan, nang dumating sina Justin at Diana sa pasukan, nakita nila si Hagar na nagsasabi sa pulis kung paano sila sinalakay at itinapon palabas ng construction site. Sa ilang salita lamang, nagawa na nilang maging biktima. Ma'am Ham. Mayroon kaming magandang ideya tungkol sa nangyari. Huwag kang mag-alala, tiyak na papanagutin natin sila sa kanilang mga aksyon. Matapos ay record ang pahayag ni Hagar, lumingon ang pulis sa mga construction worker. Sino ang namamahala dito? Hayaan mo silang kausapin ako. Ako ay. Humakbang si Diana nang marinig ang opisina. Ako ang namamahala sa construction site. Ikaw ang nakatala. Nang makita niya si Diana, nagulat ang officer in charge na si Austin Stewart. Maliwanag, hindi niya inaasahan na ang namamahala sa site ay isang magandang babae. Pagkatapos, itinuro niya si Hagar at ang kanyang mga kampon. Nabugbog mo ba ang grupong ito ng mga lalaki? Hindi ko ginawa. Galit na paliwanag ni Diana, opisyal, makinig ka sa akin. Kami ang tumawag ng pulis pagdating nila sa worksite namin para sirain ang mga gamit namin. Higit pa riyan, sinasaktan pa nila ang ating mga manggagawa. Kabanata 160. Bubugbugin ko ba ulit? Totoo ba yan? Napatingin si Austin kay Hagar. Hindi, walang ganyanan. Mariing umiling si Hagar. Nag-inquire lang kami tungkol sa kabayaran na dapat nilang ibayad sa amin sa pag-okupa sa aming lupa. Sa huli, hindi lang sila nagbayad, binugbog pa tayo. Pinaluktot ni Hagar ang mga katotohanan at nagsinungaling sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Kalokohan. Sabay bawi ni Diana sa sinabi niya. Hindi ka nila sinaktan. Kung ganoon, sino ang gumawa? Napangisi si Hagar sa direksyon ni Diana. Ako. Natarante, biglang nawala ng masabi si Diana. Kitang-kita ang mga sugat sa mga lalaking iyon, lalo na kay Hagar. Sa katunayan, dumudugo pa rin ang kanyang binti mula sa kung saan natusok ang bakal. Dahil dito, hindi ito maitatanggi ni Diana. Ako ang bumugbog sa kanila. Ibinigay ni Justin kay Hagar ang gilid ng mata. Anong mali? Sa tingin mo ba masyado akong naging magaan sa iyo? Opisyal. Tignan mo, tinatakot pa niya ako. Nilinga ni Hagar si Austin, na kumunat ang kanyang kilay nang marinig ang sinabi ni Justin. Tanong ni Austin, ikaw ba ang bumugbog sa kanila? Tama iyan. Pangungulit ni Justin. Tinatanggap mo ba ako bilang isang tanga? Sa sandaling iyon, galit na galit si Austin. Paano mo mabubugbog ng mag-isa ang 10 lalaki? What more to that extent? Nang makita niya kung gaano kakulit si Justin, inakala niyang hindi kayang talunin ni Justin ang isa sa kanila, lalo pa ang buong grupo. Sa tingin niya ba ay pelikula ito? Wala akong magagawa kung hindi ka maniniwala sa akin. Wala sa mood si Justin na libangin si Austin dahil halatang pumanig siya sa grupo ng mga tulisan. Mag-ingat ka sa ugali mo. Nagalit si Austin sa sagot ni Justin. Mga lalaki, bilugin silang lahat at ibalik sila sa istasyon. Kung ano man yan, doon tayo mag-uusap. Oo.
Sa halip na lapitan si Hagar at ang kanyang mga tauhan, ang grupo ng mga pulis ay nagnanais na arestuhin sina Justin, Diana, at ang mga manggagawa sa konstruksyon. Maghintay. Nang makita niyang gustong hulihin sila ni Austin bago man lang mag-imbestiga, nagdilim ang ekspresyon ni Justin. Paanong hindi ka mag-inquire o ma-verify ang katotohanan bago kami arestuhin? Kung tutuusin, one-sided story lang ang maaasahan mo. Tinabi ko na sa iyo na mag-uusap pa tayo sa istasyon. Ngumisi si Austin, at saka, hindi mo naman ako dapat turuan kung paano gawin ang trabaho ko. Ito ay negosyo ng pulisya. Taktong pagsasalita niya ay winigayway ni Austin ang kamay niya. Takupin sila. Nang kumilos ang mga pulis, nagpanik ang grupo ng mga construction worker. Kung tutuusin, sila ay mga simpleng manggagawa lamang na hindi pa nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Sa sandaling napagtanto nilang malapit na silang makuha, nawala ang kanilang lakas ng loob. Ano ang mangyayari sa amin kung hindi kami pinakawalan pagkatapos ng ilang araw? Umaasa ang pamilya namin sa pagpapakain sa kanila. Kung ano man yan, dito na lang kumpletuhin ang investigasyon mo. Ngayon, hindi mo inaaresto ang sinuman sa amin. Ayaw ni Justin na mag-aksaya ng oras. Kung gusto mong ilayo sila, sabihin kay Randall Swindell na makita ako ngayon at arestuhin sila sa harapan ko. Randall Swindell. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Austin sa pagbanggit ng pangalan ni Randall. Bilang miyembro ng Jadeboro Police, halatang kilala niya kung sino si Randall dahil si Randall ang mayor ng Jadeboro. Kahit na ang kanyang amo, ang hepe ng pulisya, ay kailangang kumilos sa isang aliping paraan sa harap ni Randall. Kilala mo ba si Mr. Swindell? Curious na tanong ni Austin kay Justin. Magiging komplikado ang mga bagay kung kasangkot si Mr. Swindell. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras ko. Alinman salutisin ang isyu dito o ipatingin sa akin si Randall. Tumahol si Justin. Anak, itigil mo na ang pagpapakatanga sa akin. Walang paraan na mayroon kang anumang impluensya kay Randall. Sino sa tingin mo ang mahuhulog sa ganoong murang trick? Tinuya ni Austin ang sinabi ni Justin dahil hindi siya naniniwala dito. Sa kanyang pagpunta doon, wala siyang narinig na anuman tungkol sa pamilya Smith na may kaugnayan kay Randall. O kung hindi, hindi siya naruroon para manggulo. Bakit hindi ka nalang tumawag at malalaman mo sa sarili mo kung nabluff ako o hindi, nakangiting sagot ni Justin. Tama na sa mga kasinungalingan mo. Ngumuso si Austin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, anak. Wala akong pakialam kung saan ka nanggaling o kung sino ang nakatalikod sa iyo. Kung ano man yan, may patunay ako na may binubugbog ka. Kahit na ang gobernador ng Jazza ay hindi ka mailigtas ngayon, lalo na si Mr. Swindell. Alisin mo sila. On his cue, humakbang pasulong ang mga pulis. Gayunpaman, biglang dumating ang ilang itim na jeep. Nang bumukas ang kanilang mga pinto, tumalon si Harrison at ang kanyang mga tauhan mula sa kanilang mga sasakyan. Ano ang nangyayari? Ginoo. Timor. Si Austin naman ay parang kilala niya si Harrison. Nang makita niya si Harrison, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ginoo. Timor, bakit ka naparito? Kapitan Stewart. Nagsalubong ang kilay ni Harrison. Bakit ka nandito? May nangyari dito, kaya nagsasagawa ako ng ilang pag-aresto. Binigyan ng mausisa si Harrison, nagtanong si Austin, Mr. Timor, nandito ka ba tungkol sa bagay na ito? Tama ka. Nandito talaga ako dahil doon. Casual na sinulyapan ni Harrison si Austin bago naglakad palapit kay Justin. Paglapit niya, magalang niyang binati, Mr. De La Cruz. Ma'am Ham. Mahina akong tumango si Justin. Harapin mo ang usaping ito ngayon. Kung hindi mo kaya, ipagawa ito kay Randall. Oo, Mr. De La Cruz. Sa sandaling pagkaantala, lumingon si Harrison kay Austin at nagtanong, Captain Stewart, ano ang nangyayari? Ginoo. Timor, mas maganda kung umiwas ka dito. Nang mapagtanto ni Austin na naroon si Harrison upang idikit ang kanyang ilong sa bagay na iyon, isang malungkot na ekspresyon ang bumaba sa kanyang mukha. Ang usaping ito ay lampas sa iyong sweldo. Oh. Nagulat ako nang marinig ko na mayroon talagang isang bagay sa Jadeboro na lumalampas sa aking impluensya. Natatawang sagot ni Harrison. Captain Stewart, hayaan mong ipaalam ko sa iyo na walang makakapigil sa akin na makisali. Nandito man ang hepe ng pulis, pipilitin kong suntukin. Hayaan mo na lang.
Harrison Seymour, kinakabahan ka. Nang napagtanto niyang hindi niya maalis si Harrison sa kanyang kaso, nagtampo ang mukha ni Austin. Tinubukan kong ipakita sa iyo ang paggalang sa pamamagitan ng pagiging mabait sa iyo. Evidently, hindi mo ibinabalik ang pabor ko. Sino ka sa tingin mo? Dahil lang sa kilala ka bilang pinakamalupit na tao sa Jadeboro, sa tingin mo ba ay nagbibigay ito sa iyo ng karapatang idikit ang iyong ilong sa negosyo ng pulisya? Harrison, hayaan mo akong bigyan ka ng isang piraso ng payo. Ikaw ay higit sa iyong ulo sa bagay na ito. May mga tao na kahit ikaw ay hindi kayang masaktan.